Ang mayaman kong asawa. Kabanata 2371, ang walang kamatayang libingan. Dalhin natin ang ni Temple of Heaven at umalis. Malapit nang dumating ang mga tao mula sa iba pang mga maharlikang pamilya. Bukod dito, ang gininto ang landas ng langit ng sangkatauhan ay malapit nang bumaba ng lubusan. Wala nang saysay na magpatuloy. Umiling ang Immortal Crane, at ang isang surge ng napakalaking demonic chi ay napalitan ng isang higanteng kamay. Kinuha niya kaagad ang ni Temple of Heaven, at ang napakaraming demonyong chi ay nagbigkis sa ni Temple of Heaven na parang hindi mabilang na mga tanikala. Nililigawan mo si kamatayan. Ang ulo ng pamilya ni ay galit na galit. Ang ni Temple of Heaven na ito ay naipasa sa hindi mabilang na henerasyon. Masyado siyang mapapahiya na ipagpatuloy ang buhay kung mawawala ito sa kanyang mga kamay. Walang silbi, masyadong mahina. Umiling si Immortal Crane. Ang ni Temple of Heaven ay nagsimulang yumanig ng marahas at dahan-daang lumutang patungo sa Immortal Crane. Bakas sa kanyang mukha ang matinding galit, at dumura siya ng isang bibig ng dugo sa ni Temple of Heaven. Iyon ay halos lahat ng kanyang kakanyahan ng dugo. Limitado ang kakanyahan ng dugo ng isang tao. Ito ay katumbas ng pagdura ng lahat ng kanyang cultivation blood essence. Kahit na gumaling siya, hindi niya mabawi ang kanyang kasalukuyang cultivation realm. Ang ni Temple of Heaven ay naglabas ng napakaganda at nakasisilaw na pagpapakita ng mga ilaw, at maraming tinig ang umalingaw sa loob ng templo. Ang kapangyarihan ng mundo ay sumabog sa celestial artifact. Ang templo ay talagang sumulong sa halip na umatras at bumagsak ng husto sa dibdib ni Immortal Crane. Boom! Isang bakas ng dugo ang umagos mula sa sulok ng bibig ni Immortal Crane, ngunit iyon lang. Ang kanyang Divine Sense ay nagsuri sa celestial artifact at madaling nabura ang Divine Sense mark ng malubhang nasugatan na ulo ng pamilya ni Terena. Ang lahat ng mga demonyo ay tumalon sa bibig ng isang higanteng Hanyango at dahan-daang naglaho sa hangin. Ang celestial artifact ng pamilya ni ay inagaw. Ang ulo ng pamilya ay nasugatan ng husto, na nagresulta sa pagbagsak sa kanyang cultivation realm, at ang pamilya ay nagdusa ng hindi mabilang na mga casualty at pagkamatay. Bagamat umatras ang mga demonyo dahil sa pagdating ng Supreme Elder, naunawaan ng lahat na inalis ng siyam na dakilang pamilyang aristokratiko ang pamilya ni. Kahit na marami pa silang kayamanan, hindi na napanatili ng pamilya ni ang kanilang posisyon matapos ang maraming nasawi at nasawi. Ang buong Holy Region ay nasa state of shock. Ang lahat ng mga dakilang aristokratikong pamilya ay pinakilos ang kanilang mga dalubhasa upang bumalik sa kanilang mga pamilya, natatakot na atakihin muli ng mga demonyo. Tuldok-tuldok-tuldok. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng walang kamatayang libingan, at tanging ang kumikislap na kidlat lamang ang makapagbibigay liwanag sa lugar na ito. Ang oras, langit, at lupa ay tila hindi umiral dito. Parang katawan niya. Ang kanyang katawan ay parang lumulutang sa dagat at wala sa kanyang kontrol. Nakapasok na siya sa lugar na ito dati, ngunit ang kanyang cultivation realm ay masyadong mababa sa oras na iyon para maranasan ang kapangyarihan nitong walang kamatayang libingan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang banal na pakiramdam ay maraming beses na mas malakas. Sa gitna ng walang kamatayang libingan, napansin niya ang isang libingan na tila nabuo sa pamamagitan ng kulog. Ang kanyang banal na pakiramdam ay tumawid lamang sa walang kamatayang libingan, ngunit agad niyang naramdaman na ang kanyang katawan at kaluluwa ay ganap na namamanhid. Matagal bago siya gumaling. Nagulat si Chinyu. Kung hindi dahil sa marka ni Dinley sa kanyang katawan na pinigilan ng walang kamatayang libingan ang lakas nito, malamang na naging abo ang isang kalaban habang nagwawalis. Ito ba ang puntod ng Immortal Emperor Lei? Chinyu. Isang ethereal na boses ang biglang tumunog sa walang kamatayang libingan. Oo, din. Sa landas ng paglilinang, ang mga ordinaryong magsasaka ay unang maglilinang ng isang paraan,
tulad ng mga alagad ng aking sekta. Halos lahat sila ay natututo ng mga pamamaraan ng paglilinang na uri ng kidlat. Pagkatapos na maging pamilyar sa kanila, mahahawakan nila ang kapangyarihan ng daan at unti-unting palalimin ito. Mga elemento ng walang kamatayang kasulatan ng pamilyang C, at iba pa. Ang lahat ng makapangyarihang pamamaraan ng paglilinang na ito ay may isang katangian. Ito ay dahan-daang nagpapasigla sa iyong mga katangian ng kaluluwa at katawan, na nagbibigay daan sa iyong lumapit sa isang uri ng paraan ng paunti-unti. Pagkatapos ng kapigatian, maaari kang pumunta ng mas malalim sa dagat ng mga patakaran. Mayroon kang isang magulong katawan, kaya dapat mong unawain ng malalim ang iba't ibang mga patakaran. Anuman ang paraan ng mga panuntunan na iyong ita-target, dapat kang magkaroon ng matinding pag-unawa. Mabagal itong ipinaliwanag ni Dinley kay Chinyu. Alam niya na ang kaalaman ni Chinyu sa ikalimang baitang True Saint at pataas ay hindi maaaring magkulang. Matapos matanggap ang kaalamang ito, magkakaroon siya ng mas malinaw na plano para sa kanyang landas sa paglilinang. Gayunpaman, ang iyong mga diskarte sa paglilinang ay masyadong komplikado ngayon. Sa pagkakaalam ko, si Shishio ang may pinakamaraming 5-element way of rules sa sangkatauhan. Siya ay nasa retreat mula pa noong ika-5 baitang at hindi pa lumalabas dahil ang nilalaman ng 5 uri ng way of rules ay parang isang malawak na karagatan. Kung hindi niya maasa ang mga ito sa mga pagbabago, sa halip ay magsasayang siya ng oras. Tumanggo si Chinyu. Ang isang taong may pinakamataas na talento, tulad ng masamang tagapaglipol, ay nagal-inang din ng 4 na uri ng daan ng mga panuntunan. Maraming makapangyarihang panuntunan sa iyong kaluluwa. Pagkasira, kalawakan, apoy, at maging ang kapangyarihan ng mga tuntunin ng lahi ng multo at lahi ng halimaw. Mayroon kang malalim na pag-unawa sa kalawakan at maaari pang ang mag-evolve ng mga ron ng mga panuntunan. Ang iyong pangunawa ay mas mataas pa kay Yan Tianxi, at hindi ko alam kung paano mo ito ginawa. Gayunpaman, ang iyong paglilinang ay hindi sapat para mapalabas ang buong kapangyarihan nito. Tumanggo si Chinyu, inaalala ang bawat sinabi ni Dinley. Matapos maabot ang ika-5 baitang, walang gumabay sa kanya sa kanyang landas sa paglilinang. Ito ay isang pambihirang pagkakataon para kay Lei Xin na ituro ang kanyang mga problema ng paisa-isa. Hindi ko rin malulutas ang problema mo dahil iisang landas ang tinahak namin ni Flower Granny hanggang sa sukdulan. Ganoon din para kay Immortal Emperor Lei. Ang ibig sabihin ng iyong landas ay babalik ka sa dati pagkatapos ng Tribulation Transcending Stage o lalakad sa sarili mong landas tulad ni Wuji at ng babaeng nakamaskara. Hindi ba pumasok si Wuji sa landas sa pamamagitan ng pagkasira? Hindi ito isa sa mga patakaran. Tanong ni Chinyu na may pagdududa. Bago si Wuji, walang nakatuklas ng panuntunang ito, kasama na ang mga nagal-inang ng destruction rules. Umasa rin sila sa pangunawa ni Wuji na humakbang sa landas na ito. Pabayaan na lang ang babaeng nakamaskara. Siya ang unang tao sa Nine Paths Convergence. Bagamat tila nakikipaglaban siya sa grupo ng mga tao sa purgatorio, ang pagitan ng mga tao sa purgatorio ay agad na magbubunyag ng agwat sa pagitan ni Pa, kaagad kung mabangga mo siya, sapat na ang lakas niya para patayin ka kaagad sa isang hampas. Tumindig ang balahibo ni Chinyu nang marinig niya ang mga salita ni Lei Xin. Alam niyang napakalakas ng babaeng nakamaskara ay hindi niya inaasahan na ganito siya kalakas. Bukod dito, kahit na ilang beses na siyang tinulungan ng nakamaskara na babae, mayroong isang pangunahing contradiction sa pagitan ng kanilang mga paninindigan, na hindi maiiwasan. Maaaring ang babaeng nakamaskara ay nasa tuktok na ng kanyang nakaraang buhay. Kaya lang, hindi pa lubusang nagbubukas ang landas ng langit, o marahil ay mayroon siyang malaking plano. Walang alinlangan na ang babaeng ito ay isang malaking kalaban ng ating sangkatauhan sa hinaharap.
Wala akong maisip na makakaagaw sa kanya. Napabuntong hininga si Lezin. Makinig ka, Chinyu. Hindi ko maibibigay sa iyo ang pinakatumpak na ruta sa iyong kasalukuyang sitwasyon dahil hindi ko nakikita ang iyong sitwasyon. Isa rin ang iyong ama sa mga eksperto sa langit at lupa. Logically speaking, hindi dapat naging problema para sa kanya ang mag-iwan sa iyo ng isang set ng God-tier cultivation method, pero hindi. Sa tingin ko may dahilan siya sa kanyang desisyon. Napakaseryoso ng tono ni Lezin. Sa landas ng paglilinang, ang isang maling hakbang ay haantong sa isang serye ng mga pagkakamali. Nais ng lahat na maging isang himala tulad ni Wuji, ngunit mula noong sinaunang panahon, mayroon lamang isang Wuji. Karamihan sa mga tao ay namatay sa dalampasigan. Palagi siyang nalilito. Sa lakas ng ama ni Chinyu, nagtago siya ng maraming impormasyon sa dagat ng kamalayan ni Chinyu at nag-set up ng maraming pananggalang. Kung gayon bakit hindi man lang siya nag-iwan ng angkop na paraan ng paglilinang para kay Chinyu? Tulad ng mga tao ng kanyang sekta na karaniwang linangin ang walang kamatayang kasulatan ni Immortal Emperor Lei, lahat ng tao sa pamilya yan ay linangin ang walang kamatayang kasulatan ng pamilya yan at mauunawaan ang kapangyarihan ng mga special na panuntunan. Sa pamamagitan ng dahan-daang pag-iwas sa mga katangian ng kaluluwa, ang rurok ng ikaapat na baitang ay mas madaling maunawaan ang dagat ng mga panuntunan. Bibigyan kita ng kalahating buwan. Kailangan mong makalapit sa lapida na iyon kung saan naruroon ang kalooban ng Immortal Emperor Lei, na maaaring makatulong sa iyo. Natanggap namin ni Flower Granny ang patnubay ni Immortal Emperor Lei. Kung hindi mo mahawakan ang natitira, si Yan Tianxi ang makikinabang dito. Huwag mo akong ibaba ang tingin sa iyo. Sige na. Pagkasabi nun ay nawala na yung boses. Medyo masakit ang ulo ni Chinyu. Ang lugar na ito ay parang lupain ng kawalan at kaguluhan. Hindi niya makontrol ang katawan niya. Ilang beses niyang sinubukan, ngunit ang kanyang katawan ay lumutang papalayo sa lapida. Ito ba ay isang paraan na katulad ng pagpasok sa dagat ng kaluluwa? Naisip ni Chinyu ang kanyang sarili at nagpas siyang isuko ang ganap na pagkontrol sa kanyang katawan. Pagkatapos ay inilatag niya ang kanyang banal na kahulugan, at ang kanyang malungkot na banal na mata ay nagsimulang tumuon sa lupain ng kaguluhan sa kanyang harapan. Bagamat ang lugar na ito ay puno ng nakakatakot na kapangyarihan ng kulog, ito ay talagang katulad ng sinabi ni Dean Lei, na hindi ito kasing dali ng pag-unawa sa mga special na panuntunan. Kahit na pagkatapos na ay activate ang malungkot na banal na mata, ang kanyang banal na pakiramdam ay hindi maunawaan ang mga patakaran ng kulog sa mahabang panahon. Sa labas ng walang kamatayang libingan, magkasamang tumayo sina Lezin at Flower Granny. Hindi ba masyadong maikli ang kalahating buwan? Noon, parang inabot ako ng 3 buong buwan bago pumasok sa lapida. Sabi ni Lezin na may mapait na ngiti. Wala na masyadong oras. Umiling si Flower Granny. Sa unang pagkakataon, bakas sa kanyang kalmadong mukha ang pagkainip. Kahit noong binisita siya ni Yan Tianxi at si Liu He, hindi pa siya nagpakita ng ganoong ekspresyon. Unti-unti lang nahawakan ni Chinyu ang isang bakas ng lakas ng kulog sa ika-5 araw. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang kahit isang bakas ng lakas ng kulog ay maaaring maging manhid at masakit sa kanyang katawan sa mahabang panahon. Nang mawala ang pamamanhid sa kanyang katawan, muling hinawakan ni Chinyu ang tanikala ng kulog at dahan-daang sumulong. Lalong lumakas ngayon ang kapangyarihan ng kulog. Naramdaman ni Chinyu ang biglang pagdaloy ng kuryente sa buong katawan niya. Bawat sel sa kanyang katawan ay nasa matinding sakit. Ang kapangyarihan ng kulog ay talagang pinakamabangis sa universo. Ang katawan ni Chinyu ay hindi mapigilan. Sa kanyang pagsulong, ang kapangyarihan ng kulog na dinanas ni Chinyu ay naging mas matindi. Sa bawat hakbang, ang napakalakas na puwersa ay tumatama sa kanyang katawan.
Ang nakakasilaw na kidlat na hindi matingnan ng diretsyo ng mga tao ay gumalaw sa kanyang katawan. Agad na nabaluktot ang kanyang kaluluwa sa sandaling tamaan siya ng kidlat. Nang tamaan ng kidlat ang kanyang katawan, naramdaman ni Chinyu na tila pinapalamig din nito ang kanyang katawan. Ito ay ang kapangyarihan ng Immortal Emperor. Bukod dito, lumaki ito mula sa banayad na simoy ng hangin hanggang sa isang napakalakas na bagyo upang payagan ang kanyang katawan na umangkop dito. Patuloy na sumulong si Chinyu, ngunit napuno ng gulat ang mga mata ni Lei Xin at Flower Nani. Nang umabot ako sa puntong ito, isang walang kamatayang kidlat kanina ang naging sanhi ng matinding sakit ng aking kaluluwa sa mahabang panahon. Joke aside, naiyak pa nga ako. Inabot ako ng isang buong araw bago ako naglakas loob na nagpapatuloy sa pagsulong. Matagal na nag-isip si Lei Xin bago siya nagsalita ng mahina. Hindi nila akalain na si Chinyu ay nagdusa ng bangungot sa ikasyam na antas ng purgatorio. Sa ilalim ng proteksyon ng kanyang ama, wala siyang ibang magagawa kundi tiisin ang matinding sakit ng kanyang kaluluwa na dinudurog sa pagkondense ng Divine Sense Spirit Bead. Sa makatuwid, ang sakit ng kidlat na nagpapadalisay sa kanyang kaluluwa ay wala sa kanya. Tama ang hula namin. Walang specific attribute ang chaotic body. Kahit na may kapangyarihan ng kulog ng Immortal Emperor Lei, hindi ito tinatanggihan ng kanyang katawan. He's absorbed this energy and refining his body. I'm curious how much the chaotic and glazed holy body will grow. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Flower Granny. Tiyak na nagbibiro ka, Flower Granny. Bagamat namumukod tangi ang talento ni Ruizo, patuloy na umuunlad si Chinyu sa ilalim ng aking patnubay. Sa tingin ko si Chinyu ay magiging pinakamalakas pagdating ng panahon. Namumula ang balbas ni Lei Xin. Hindi siya natuwa nang marinig niya ito. Sa sandaling ito, nasa loob na siya ng huling 10 hakbang. Isang napakalaking puwersa ng pagsipsip ang biglang dumating mula sa lupa, na hinayla ang buong katawan ni Chinyu sa lupa. Sa sandaling tumuntong siya sa lupa, biglang lumiwanag ang lupa. Isang sinag ng liwanag ang biglang lumabas mula sa walang kamatayang libingan 10 hakbang ang layo. Biglang lumitaw ang tunog ng mga alon. Matapos bumaba ang liwanag, ito ay naging dagat ng kulog. Ang dagat ng kulog ay hamampos sa katawan ni Chinyu na parang tidal wave. Sa isang iglap, naamoy pa ni Chinyu ang sunog na amoy sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang mga nakakatakot na alituntunin ng Thunder Dragon ay umagos sa kanyang katawan mula sa bawat cell ng kanyang katawan, tulad ng mga kutsilyong umaagos laban sa agos. Pagkatapos, natipon ito sa kanyang puso at tumama sa kanyang dagat ng kamalayan. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Chinyu. Ito ay 100 beses na mas masakit kaysa noong siya ay nasa kawalan at kaguluhan. Ang kapangyarihan ng mga panuntunan ay tila direktang sumalakay sa kanyang katawan at pagkatapos ay sumabog na may mapangwasak na kapangyarihan ng kulog. Sa ilalim ng pag-ataking ito, naramdaman ni Chinyu na 80% ng mga selula sa kanyang katawan ay namatay sa pamamagitan ng dagat ng pag-atake ng kulog. Damang-dama pa niya ang sakit ng pagpunit ng kanyang puso sa pamamagitan lamang ng pag-angat ng isang daliri. Isang napakadalisay na kaguluhang kapangyarihan ang lumabas mula sa kanyang gulugod, pinagaling ang mga nakakatakot na sugat sa kanyang katawan. Pagkatapos gumaling, si Chinyu ay nakaramdam ng matinding gutom, at bawat cell ay labis na nasasabik. Pwede kaya, nagpakita si Chinyu ng isang naguguluhang ekspresyon. Nang lumakad siya ng 10 hakbang palayo sa walang kamatayang libingan, napuno na ng kapangyarihan ng kidlat ang bawat selda sa kanyang katawan. Gayunpaman, pagkatapos ng welga na ito, ang kanyang katawan, sa kabaligtaran, ay nakaramdam ng pagkagutom para sa paglamon ng espiritual na enerhiya. Hindi kaya sa ilalim ng kidlat na pagpipino ng Immortal Emperor Lei, muling nag-evolve ang Glass Holy Body.
Si Qin Yu ay humakbang pasulong. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng mga alituntunin ng kidlat ay mas nakakatakot. Gayunpaman, tulad ng nahulaan ni Qin Yu, nilalamon muli ng glazed holy body ang nakatatakot na kapangyarihan ng kidlat. Halos sa isang iglap, nilamon ng kanyang gulugod ang lahat ng kapangyarihan ng kidlat na parang hukay na walang kalaliman. Tuldok tuldok tuldok. Sa ika-10 araw, sa wakas ay narating ni Qin Yu ang huling hakbang patungo sa walang kamatayang libingan. Sa sandaling ito, sa ilalim ng tempering ng kapangyarihan ng kulog, ang lakas ng kanyang glazed holy body at ang kapasidad ng espiritual na enerhiya ay halos downable. Ang nakakatakot na pagsulong na ito ay sadyang nakapagpapasigla para kay Qin Yu. Ang kapangyarihan ng isang immortal emperor ay tunay na nakakatakot. Ang kanyang glazed holy body ay nakondensed matapos makuha ang pinakamataas na espiritual na kakanyahan ng pamilya G. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng immortal emperor ay nagpahintulot sa kanya na muling sumulong. Bukod dito, ito ang iba't ibang enerhiya na itinakda ni Lei Ming para sa pagsulong ng kanyang mga inapo. Kung pakakawalan niya sila, gaano ito kasire? Biglang nawala ang walang kamatayang libingan sa harapan niya. Wala sa harap niya. Biglang tumulo ang malamig na pawis mula sa mga templo ni Qin Yu. Sa sandaling ito, hindi alintana ang kanyang hubad na mata, banal na kahulugan, o mapanglo na banal na mata, ang walang kamatayang libingan sa kanyang harapan ay biglang naglaho, walang iniwan. Gayunpaman, nararamdaman niya na kung siya ay gagawa ng isang hakbang pasulong, siya ay makakaranas ng isang nakamamatay na suntok mula sa walang kamatayang libingan. Ito ay ang malinaw na kalooban na ipinadala mula sa kalooban, na ginagawang si Qin Yu ay hindi nang ahas na kumilos. Sa isang iglap, maraming ideya ang pumasok sa isip ni Qin Yu. Kung narito ang walang kamatayang libingan upang subukan ang mga tao, hindi dapat magkaroon ng ganoong nakakatakot na hangarin sa pagpatay. Iniwan ni Immortal Emperor Lei ang immortal na libingan na ito sa hindi kilalang yugto ng panahon. Ang kanyang pangunahing kamalayan ay matagal nang nawala. Ang natitira ay ang kanyang likas na pagkilos. Sa madaling salita, hindi peke ang layuning ito ng pagpatay. Sa isang hakbang pasulong, maaari niyang harapin ang isang nakakatakot na suntok. Sa labas ng immortal na libingan, ang buong kalangitan sa itaas ng Thunder Courtyard ay umiikot na parang tuyo ng tubig. Hindi mabilang na mga kulog ang kumikislap sa madilim na ulap. Sa Thunder Courtyard bilang sentro, mas maraming thundercloud ang hindi makontrol na papalapit sa vortex. Ang malakas na momentum ay umakit ng hindi mabilang na mga manunood. May isang tao ba sa Thunder Courtyard na papasukin? Tanging ang Tribulation Transcending Stage ang may napakalakas na puwersa. Si Thunder Courtyard kaya at ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ang nagsimula ng digmaan. Normal lang na magkaroon ng ganitong puwersa kung si Lei Xin ng Thunder Courtyard ay lalabas ng todo. Hindi mabilang na mga tao ang masiglang nag-uusap. Maraming nakakatakot na internal chi ang nagtipon sa bulwagan. Dumating na sina Yan Gayen, si Liu He, at halos lahat ng pinakamakapangyarihang puwersa mula sa magkabilang pamilya. Lei Xin, anong ibig mong sabihin dito? Tanong ni Yan Gayen sa hindi magiliw na tono. Walang anuman. Natural na gagawin ko ang ipinangako ko sa iyo. Ang aking alagad ay nauunawaan sa walang kamatayang libingan. Kailangan ko bang humingi ng pahintulot sa iyo? Malamig ang mukha ni Lei Xin, at hindi siya nagpakita ng paggalang sa kanila. Nagkatinginan sila ni Flower Granny at may bakas ng pag-aalala sa mga mata ng isa't isa. Din Lei, para pigilan kaming maunawaan ang sekreto ni Immortal Emperor Lei, inactivate mo ang huling pagsubok ng immortal na libingan. Sa tingin mo ba matatanggap ni Qin Yu ang mana ni Immortal Emperor Lei? Sino dito ang maglalakas loob na magsabi na kaya nilang harapin ang huling pagsubok na ito?
Gusto kong makita ang kahihiyan ni Dinley sa huli. Umiling si Liu He, ni Nishan, at sinabi. Lahat ay nanonood sa eksena sa walang kamatayang libingan. Maraming tao mula sa pamilya Yan at pamilyang Si ang na-curious din. Ang pagsusulit na ito ay maaari ding magbigay sa kanila ng impormasyon kung paano nakatakas si Qin Yu mula sa pagkubkob ng siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Nais ni Lei Xin na bigyan ng mas maraming oras si Qin Yu, at hindi niya inaasahan na darating ang dalawang pamilya ng ganoon kaga. Limitado ang kalooban ng Immortal Emperor. Kung pasukin ito nina Lei Xin at si Liu He, kakainin nila ang napakalaking halaga ng kalooban ng Immortal Emperor. Pagkatapos ng maraming pag-aatubili, sa wakas ay isinaaktibo niya ang huling pagsubok. Iyon ay isang paraan na ginamit ng pamilya noong sila ay nasa bingit ng kamatayan. Hanggat makakapasa sila sa pagsubok ng kalooban ng Immortal Emperor, makukuha nila ang lahat ng mga mana. Pagkatapos nito, ang Mystic Realm ay ganap na mawawasak, walang iwanan para sa kaaway. Halos lahat ng pamilya ay may ganitong pamamaraan, ngunit kakaunti ang mga tao ang gagamit nito ngayon. Una sa lahat, ito ay ginagamit lamang kapag ang isa ay nasa isang desperado na sitwasyon. Nangangahulugan ito na hindi na mauunawaan ng isa ang Dao technique na naiwan ng Immortal Emperor sa hinaharap. Pangalawa, ang isa ay kailangang magkaroon ng malaking pagtitiwala sa taong nasa paglilitis. Ang mga ordinaryong tao ay malamang na hindi man lang makatayo kapag nahaharap sa kalooban ng Immortal Emperor, bukod pa sa pagtanggap ng pag-atake. Si Lei Xin ay may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay isang bagay na iniwan sa kanya ng kanyang ninuno. Siya rin ay lubhang nag-aatubili na gamitin ang kanyang huling paraan. Gayunpaman, ginawa niya ang desisyong ito matapos makita ang pagganap ni Qin Yu bago pumunta sa walang kamatayang libingan. Maaaring makayanan ng isang taong makatiis ng matinding sakit mula sa mabangis na kulog sa huling pagsubok. Nakakatakot din ang ekspresyon ni Flower Granny. Hanggang ngayon, wala siyang narinig na sino man na makakaligtas sa huling pagsubok sa Mystic Realm ng Immortal Emperor. Ang kalooban ng Immortal Emperor ay magpapakawala ng malakas na pag-atake ng walang awa, kahit na personal na pumunta si Lei Xin. Minamana o sinisira ito. Noong nakaraan, ang pamilyang Ji ay may isang napakatalino na tao. Maari pa niyang gamitin ang kapangyarihan ng isang True Saint para labanan ang Tribulation Second Level Soul Statue Cultivator. Sa huli, hindi niya maipasa ang pagsubok ng ninuno ng pamilyang Ji, at ang buong Mystic Realm Inheritance ay nasira sa sarili. Ang walang kamatayang libingan na iyon ay naging dagat ng kulog. Sa walang katapusang kidlat, ang isang katawan na nabuo sa pamamagitan ng hindi mabilang na marahas na kidlat ay dahan-daang namumuo at nabuo. Tumingin siya kay Qin Yu nang walang pakialam, naghihintay ng kanyang pagpipilian. Sa loob ng ilang paghinga, naramdaman ni Qin Yu na pagod na ang kanyang kaluluwa, at gusto niyang sumuka. Ito ay isang buhay at kamatayang pagpili. Kahit na ito ay isang maliit na bahagi lamang ng panloob na Qi, naramdaman ni Qin Yu na hindi ito isang bagay na maaari niyang talunin. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan niya at ng Immortal Emperor Lei. At saka, kakatipon lang niya kay Ruozo. Talaga bang gusto niyang gawin ang hakbang na ito? Ang eksenang dinadala ni Yan Tianxi si Yan Ruozo ay muling lumitaw, at ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay naroon pa rin. Binigyan siya ni Nadine Lei at Flower Granny ng pagkakataon. Gusto na ba niyang umatras ngayon? Imposible. Biglang naging determinado ang ekspresyon ng mata ni Qin Yu. Humakbang siya pasulong. Boom! Isang patak ng pinaghalong tubig ng demonyo ang biglang sumabog, at biglang naglabas ng nakakatakot na aura ang kanyang katawan. Bawat sel sa kanyang ulo ay naglalabas ng napakaitim na demonyong Qi. Para siyang demonyong Diyos na bumaba. Boom! Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Qin Yu.
Ang marahas na panloob na chi na iyon ay parang isang mabagsik na dagat na bumalot sa kanyang katawan. Kinagat ni Chin Yu ang kanyang mga ngipin at kinokontrol ang malakas na kapangyarihan upang masuntok ang figure na nagbago mula sa kulog. Ang marahas na suntok na ito ay naghati sa dagat ng kulog sa dalawa, at ang buong walang kamatayang libingan ay nanginig ng labis. Hindi mabilang na mga kulog at demonyong chi ang nagmula sa walang kamatayang libingan. Nakakatakot na pisikal na lakas. Ang suntok na ito ay malapit sa Tribulation Second Level Soul Statue. Gayunpaman, ang pag-ataking ito ay nagdulot ng pinsala sa sarili sa kanyang katawan. Matitiis pa ba niya ang pagsubok ni Immortal Emperor Lei? Baka magkaroon siya ng pagkakataon kung gagamitin niya ang kapangyarihang ito para ipagtanggol. Umiling si Liu He. Siya ay likas na isang tao na may mataas na pamantayan at nakita ang pangunahing punto. Hindi man lang niya ito may pagtanggol. Maging si Ji Tian, ang henyo ng pamilyang Ji na kayang lumaban sa isang Tribulation Second Level Soul Stature Cultivator, ay nabigo rin na kumuha ng huling pagsubok. Kahit si Yan Gayen ay nadama na ito ay isang awa para kay Chin Yu. Ang katawan ni Immortal Emperor Lei. Ang Immortal Emperor Lei ay nagbagong anyo sa isang kidlat na lumilipad sa kalangitan at nakatayong lumulutang. Hindi mabilang na mga kapangyarihan ng kulog ang natipon patungo sa kanya. Sa isang pag-iisip mula sa kanyang banal na kahulugan, ang kulog at kidlat ay nagbago sa lahat ng bagay. Sa pangalawang hininga, iniunat niya ang kanyang kamay, at biglang lumitaw ang Sea of Soul sa walang kamatayang libingan. Ang pamilyar na panloob na chi ay nagparamdam kay Chin Yu na nalagutan ng hininga. Tila ang dagat ng kulog ng landas ng langit na nagpakawalo mula sa kapangyarihan ng kulog. Singularity Space. Itinaas ni Chin Yu ang kanyang palad. Sa harap ng kanyang palad, 10,000 layer ng espasyo ang biglang humarang sa harap ng kanyang mga mata, at doon lang naramdaman ni Chin Yu na medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Puno ng gulat ang mga mata niya. Ito ba ang nakakatakot na enerhiya ng Immortal Emperor? Ginamit niya talaga ang lakas ng kanyang katawan para ilabas ang kapangyarihan ng landas ng langit. Ang katawan ni Chin Yu ay nanginginig ng hindi mapigilan. Tulad ng isang ordinaryong tao na nakaharap sa bundok at karagatan, mayroon siyang likas na takot. Isang napakalaking estatwa ang dahan-daang nabuo at lumubog sa dagat ng landas ng langit. Isang mas marahas na puwersa ang sumabog sa katawan ng Immortal Emperor. Lumawak at bumagsak ng buo ang espasyo. Agad, ang katawan ni Chin Yu ay natatakpan ng maraming galos at sugat. Ang panloob na chi lamang ay nasugatan na ang kanyang katawan. Sa ikatlong hininga, dahan-daang lumubog ang rebulto sa dagat ng landas ng langit. Habang lumalalim ang paglubog ng estatwa, ang aura na lumabas na Immortal Emperor Lei ay naging mas nakakatakot. Ang mukha ni Chin Yu ay namutla habang ang aura ay tumagos sa kanyang balat at nasugatan ang kanyang mga panloob na organo. Ang isang ordinaryong magsasaka ay mawawala ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban sa puntong ito. Namutla ang mukha ni Chin Yu. Ang Immortal Emperor kaya ay napakalakas na umaasa lamang sa kanyang panloob na chi. Nakakatakot ang paglubog ng Tribulation Third Level Soul Statue. Tila kailangang dahan-daang sumanib ang katawan sa dagat ng landas ng langit bago ito dahan-daang makarating sa ilalim at tanggapin ang mas dalisay na kapangyarihan ng mga panuntunan. Biglang kumislap ang mga mata ni Yan Tianxi na may maliwanag na liwanag. Ang panloob na chi sa kanyang katawan ay marahas na nag-iba-iba na para bang marami siyang naintindihan habang nanunood. Bagamat hindi niya ito personal na naranasan sa walang kamatayang libingan, ang pagkakataong mapanood ang ebolusyon ng Immortal Emperor ay napakabihirang. Tulad ng inaasahan sa pinakamakapangyarihang tao sa ilalim ng Heavenly Emperor yan. Sincere na sabi ni Lei Xin. Ang ganitong uri ng pag-unawa ay talagang nakakagulat. Sa ika-4 na hininga,
Ang dagat ng kalawakan ay biglang lumundag ng marahas, at ang estatwa ay lumubog sa ilalim ng banal na dagat. Sa sandaling ito, ang estatwa ay parang puyo ng tubig, at isang napakalaking trono ang dahan-daang nahuhubog. Ang estatwa ay nakaupo sa ilalim ng dagat ng landas ng langit na parang isang emperador. Hinampos ni Qin Yu ang dalawang kamay pasulong, at unti-unting natunaw ang kanyang balat. Iyon ang panloob na chi sa katawan ni Immortal Emperor Lei. Dala nito ang kapangyarihan ng paraan na direktang dumurog sa balat ni Qin Yu. Habang humihinga si Immortal Emperor Lei, isang napakalaking butas ng dugo ang biglang sumabog sa katawan ni Qin Yu. Ang kanyang katawan ay puno ng mga butas sa isang iglap. Ito ba ang Tribulation Quadruple Layer Condensed Power of the Throne? Kahit ang kanyang hininga ay kayang sirain ang mundo. Ang katawan ni Qin Yu ay kayang labanan ang pag-atake ng ni Temple of Heaven. Sayang. Napabuntong hininga si Yan Tianxi. Sa kanyang pananaw, hindi na makatagal si Qin Yu. Sayang naman kung may namatay na may ganitong talento sa final trial. Medyo nang hihinayang siya ngayon. Kung pinakasalan niya si Yan Ruizo, marahil isa pang nakakatakot na tao ang lilito sa pamilya yan sa mga darating na panahon. Sa ikalimang hininga, ang buhangin at mga bato sa ilalim ng trono ay umatras, at ang mga higanteng bato ay dahan-daang naghiwalay. At isang walang katapusang bangin ang nabunyag. Sa ilalim ng walang katapusang kalaliman, mayroong isang nakasisilaw na kidlat na hindi matingnan ng diretsyo ng mga tao. Boom! Ang paligid sa labas ng walang kamatayang libingan ay biglang gumuho. Nagulat ang lahat. Ang kapangyarihan ay napakalakas na kahit na ang espasyo sa paligid ng walang kamatayang libingan ay hindi makayanan ito. Mabilis na nagsanib puwersa ang lahat upang suportahan ang walang laman at dahan-daang ayusin ang espasyo. Ang ganitong kapangyarihan, kahit ako ay tiyak na mamamatay sa loob. Muling bumantong hininga si Yan Tianxi. Sa paggalaw ng kanyang katawan, umalis siya sa Thunder Courtyard kasama ang mga tao ng pamilya Yan. Umalis din ang mga tao ng pamilya Si. Ang walang kamatayang libingan ay gumuho, kaya wala nang saysay na manatili pa doon. Sa sandaling ito, nadiskubre ni Qin Yu sa takot na ang palad ni Immortal Emperor Lei ay talagang naging rune. Tila katulad ito ng primordial rune sa kanyang espasyo, ngunit ang rune na binago ni Immortal Emperor Lei ay walang kapantay na malinaw. Sa sandaling iyon, naging abo ang katawan ni Qin Yu. Maging ang kanyang kaluluwa ay tuluyan nang nawala. Ang pinagmulan ng kulog, ang panloob na chi na nabuo ng Immortal Emperor Lei ay hindi isang bagay na kayang tiisin ni Qin Yu. Hindi rin siya isang walang katulad na henyo na maaaring gumamit ng kapangyarihan ng isang tunay na santo para labanan ang daan ng ebolusyon ng Immortal Emperor. Sigh. Nabigo na naman ba ako? I'm sorry, Ruizo. Pakiramdam ni Qin Yu ay lumubog na siya sa walang hangganang kadiliman at hindi na siya magising. Nawala ang internal chi ni Qin Yu. Lei Xin, masyado kang impulsive. Nanginig ang katawan ni Flower Granny, at baka sa mukha niya ang matinding kawalan ng pag-asa. Tulad ni Lei Xin, kahit na nahihirapan siya, naisip niya pa rin na may pagkakataon si Qin Yu. Hanggang sa na-evolve ni Immortal Emperor Lei ang primordial rune na napagtanto nila ni Lei Xin na ito ay isang taya na hindi sila mananalo. Ang layunin ng huling pagsubok ay pigilan ang kaaway na makuha ang mana na ito at, higit sa lahat, sirain ang naiwan ni Lei Ming. Iyon ang tunay na dignidad ni Immortal Emperor Lei. Kahit na sa pagkawasak, hindi niya hahayaang makakuha ang kaaway ng anuman mula sa kanya. I'm sorry. Ibinuka ni Lei Xin ang kanyang bibig, at ang kanyang lalamunan ay gumalaw ng mahabang panahon bago niya inilabas ang mga salitang ito. Tito Lei, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ito ang landas na pinili ni Qin Yu. Siya ay magpapasalamat sa iyo sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong ito. Sa di kalayuan, si Yan Ruizo, na nakaputi, ay nakatingin sa langit.
Siya ay mukhang napakakalma, ngunit ang kalmadong ito ay nagpabagabag kay Flower Granny. Sa kalangitan sa itaas ng Thunder Courtyard, nabuo na ang mga thundercloud. Sa itaas ng napakalaking itim na thundercloud, 5 layer ng thundercloud na may iba't ibang kulay ang natipon. Itim, lila, pula, asul, dilaw, cyan, kayumanggi, orange, at puti. 9 na iba't ibang thundercloud ang kumislap sa kalangitan, na nagmumula sa isang nakakatakot na panloob na chi. Ito ang strike na gustong sirain ni Immortal Emperor Lei ang immortal na libingan. Ito rin ang pinakakakilakilabot na pag-atake ni Immortal Emperor Lei, ang 9 Thunder Gods Thunder Technique. Gusto niyang sabihin ng nakakabinging tunog na ito sa kanyang huling kamalayan na magpaalam na sa mundong ito. Bahagyang gumalaw si Yan Ruizo at tumakbo patungo sa mga banal na kulog ng 9 na langit. Ruizo, bumalik ka. Nagunat si Rainley at sinubukan siyang pigilan. Let her go. What's the use of living like a living dead if her heart is dead? Malungkot na sabi ni Flower Granny. Ilipat ang lahat mula sa Thunder Courtyard. Dahan-dahan niyang sinabi ang mga salitang ito at tumalikod na para umalis. Sa sandaling ito, sa walang kamatayang libingan, ang kaluluwa ni Chinyu ay nadurog hanggang sa huling bahagi, at isang kislap ng liwanag ang biglang namulaklak. Ang isang surge ng nakakatakot na internal chi ay biglang kumalat sa buong immortal na libingan, at hindi mabilang na mga kapangyarihan ng daan ang biglang lumabas mula sa immortal na libingan. Ang berdeng marka ay nagmula sa isang hindi malinaw na pagbabago-bago. Sa sumunod na sandali, tila bumaliktad ang oras. Bumagsak si Chinyu sa harap ng walang kamatayang libingan ng hindi nasaktan. Dahan-daang ibinaba ni Immortal Emperor Lei ang mga kamay na itinaas niya. Ang mga ulap sa 9 na langit sa labas ng immortal na libingan ay biglang nabasag, at biglang hinayla ni Flower Granny si Yan Ruizo pabalik. Ruizo, naramdaman kong muli kong naramdaman ang panloob na chi ni Chinyu. Nagpakita si Flower Granny ng mukhang hindi makapaniwala. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang reincarnation mark. Biglang napagtanto ni Chinyu na ang markang iniwan ni Jun Yixian nang maghiwalay sila ay isang bagay na makapagliligtas sa kanyang buhay. Whiz! Biglang, isang higanteng daliri ang biglang pumasok sa dagat ng kamalayan ni Chinyu. Isang nakasisilaw na butil ang naiwan sa dagat ng kamalayan ni Chinyu. Pagkatapos noon, dahan-daang bumagsak ang katawan ni Immortal Emperor Lei. Noong nakaraan, ang langit at lupa ay nahati, at ang lahat ng bagay ay inalagaan. Ang purong Jade True King ay nakatuon sa ginintoang palasyo, tumitig ng may habag sa lahat ng nabubuhay na nilalang na inaanod sa dagat ng pagdurusa, gumagala sa buhay at kamatayan, nagtitiis ng hindi mabilang na mga cycle ng mga hinaing at kamalian, inaapi ng masasamang puwersa. Ang mga taong nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Sa paglaho ng huling pangungusap, ganap na naglaho ang Immortal Emperor Lei, at maging ang huling bahagi ng kamalayan noong minsang ang Immortal Emperor ay wala na. Immortal Emperor Lei, gagamitin ko ang iyong pangalan para humanga ang mundo at hindi ka pababayaan. Sabi ni Chinyu sa sarili. Malakas na yumanig ang langit at lupa, at nagsimulang gumuho ang walang kamatayang libingan. Isang vortex ang biglang lumitaw at sinipsip si Chinyu. Biglang lumitaw ang katawan ni Chinyu sa lugar. Naka-cross-legged siya sa lupa sa sandaling ito. Si Yan Ruizo ay nalubog sa mga nilalaman ng mana ni Immortal Emperor Lei. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan na parang hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ruizo, ipagpatuloy ang paglilinang kasama ang Flower Granny. Dadalhin ko si Chinyu sa tuktok para sa retreat. Tuwang-tuwa si Lei Xin. Binuhat niya si Chinyu at lumipad patungo sa bundok na kinaroroonan niya. Hindi niya alam kung bakit muling nabuhay si Chinyu sa huli. Isa pang puwersa ang tila humila sa kanya pabalik. Napabuntong hininga si Lei Xin.
Sa kabutihang palad, nakaligtas si Chinyu. Kung hindi, maaaring kailanganin niyang sisihin ang sarili sa buong buhay niya. Walang sino man ang umasa na ang huling paglilitis ni Immortal Emperor Lei ay magiging sobrang nakakatakot. Maging siya ay hindi makadaan. Si Chinyu ay lubusang nalubog sa malalawak na alaala na iniwan ni Immortal Emperor Lei. Naunawaan niya ang paraan ng kulog mula sa mga unang taon hanggang sa kapanahunan. Ang 5 galaw na ipinakita noon ng Immortal Emperor Lei ay ang unang 5 antas ng mga pagbabago sa Tribulation Transcending Stage. Ang unang antas ay ang daan ng langit at lupa. Pinahintulutan nito ang isa na buhayin ang kapangyarihan ng daan sa kanyang katawan at mag-iwan ng marka sa dagat ng landas ng langit. Ang isa ay maaaring pumasok sa dagat ng landas ng langit anumang oras upang buhayin ang daan. Ang ikalawang antas ay ang Soul Statue. Ang estatwa ng kaluluwa ay pinalapot sa dagat ng landas ng langit, at ang napakalaking estatwa ay lumubog sa dagat ng landas ng langit upang maunawaan ang isang mas pinong paraan. Ang ikatlong antas ay ang Soul Statue Reaching the Bottom. Ang estatwa ng kaluluwa ay lumubog sa ilalim ng dagat ng landas ng langit na may kakilakilabot na kapangyarihan ng kontrol at humipo sa pinakamalalim na paraan. Sa isang pag-iisip, maaaring makipag-usap ang isang tao sa kaluluwa upang maisaaktibo ang pinakamalalim na kapangyarihan ng daan sa pagitan ng langit at lupa. Ang ikaapat na antas ay ang Condensed Throne. Pinagsama nito ang estatwa ng kaluluwa sa dagat ng Path of Heaven, na nagpapahintulot sa isa na matuklasan ang pinakamalalim na misteryo ng dagat ng landas ng langit anumang oras. Ang ikalimang antas ay ang paghahati ng langit gamit ang lakas, pagsilip sa pinanggalingan, pagbubukas ng daanan, pag-usad sa Primordial Rune, at pag-evolve ng kapangyarihan ng Great Success Path of Heaven. Ang mga nilalamang ito ay mabilis na dumaan sa dagat ng kamalayan ni Chinyu. Kasabay ng katotohanan na kakakita lang niya ng ebolusyon ng Immortal Emperor Lei ng harapan, nagkaroon siya ng mas malinaw na pangunawa sa buong Tribulation Transcending Stage. Mukhang hindi ganoon kahirap unawain, ngunit nangangailangan ito ng mahabang panahon ng pag-iipon para sa bawat hakbang. Kung hindi dahil sa kanyang malungkot na banal na mata, malamang na hindi niya malalaman kung kailan siya makapasok sa dagat ng landas ng langit. Gamitin ang kapangyarihan ng mga panuntunan at i-activate ito gamit ang mga spell para maabot ang pinakamalakas nitong kapangyarihan. Ang 9 Thunder Gods Thunder Technique ay ang pinakamalakas na nilikha ko. Maaaring isaaktibo ito gamit ang kapangyarihan ng mga panuntunan at basagin ang lahat ng kalaban na kakaharapin. Kahit na ang mga immortal na emperador ay hindi nang ahas sa pag-atake. Muling nag-evolve ang kamalayang iyon. Ang kaluluwa ni Chinyu ay nabasag na ng sinaunang pagkulog, kaya hindi niya napansin ang pag-ataking ito. Ngayon lang niya napagtanto ang takot sa pag-ataking ito. Maaari nitong sirain ang buong Thunder Courtyard at ang espasyo sa loob ng 10,000 metro sa kawalan. Pagkatapos ng ikot ng ebolusyon, ang kamalayan ay naging lubhang mahina na para bang ito ay magiging abo anumang oras. Immortal Emperor Lei, gusto kong tanungin ka. Bakit walang mga Immortal Emperors na nagpakita sa nakalipas na ilang Path of Heaven years? Mabilis na tanong ni Chinyu. Marahil ang Immortal Emperor lang ang makakasagot sa tanong na ito. Matagal na tumahimik ang kamalayan ni Immortal Emperor Lei bago siya nagsalita ng mahina. Ang mga Immortal Emperors ay tumalon na sa Path of Heaven at bumuo ng sarili nilang sistema. Habang lumilipas ang panahon, tumataas at bumababa ang Cosmic Clock. Sa bandang huli, ang sangkatauhan ay bababa. Minsan, 6 na Immortal Emperors ng sangkatauhan ang nagsanib puwersa upang salakayin ang langit ng mahabang panahon, ilang taon pa ang paglipas ng panahon. Emperador sa langit ng kalahating taon ay Hamina, Cultivation Realms dahil sa matinding pinsala at bumalik sa landas ng. After that, the Sea of the Path of Heaven changed. I can't say for sure about the change.
Anyway, after that battle, no one could break through again. Matagal ko nang pinag-aralan ang dahilan pero hindi ko pa rin maintindihan. Pero, after naming 6 na salakayin ang Path of Heaven, siguradong nagbago na ang langit. Dahan-daang ibinunyag ng Immortal Emperor Lei ang isang lihim na walang nakakaalam. Ang puso ni Qin Yu ay napuno ng magulong emosyon. Ang kamalayan ni Immortal Emperor Lei ay sumabog sa dagat ng kamalayan ni Qin Yu. Sa isang iglap, naramdaman ni Qin Yu na ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay maingat na iniskan. Sa harap ng kamalayan ng Immortal Emperor, tila hindi niya kayang magtago ng anumang lihim. Hindi mo piniling mag-iwan ng marka sa dagat ng kaluluwa. Ang landas na ito ay hindi gagana para sa isang ordinaryong magsasaka. Kung tutuusin, ang pag-activate ng spell ay kumonsumo ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya. Gayunpaman, sa kapasidad ng iyong glazed holy body para sa espiritual na enerhiya kasama ng elemento ng kulog na bumabalot sa iyong katawan, ang landas na ito ay tila gagana para sa iyo. Gayunpaman, paano makakarating ang isang tao sa ilog at sa ilalim nito? Dead end din. Ang puso ni Qin Yu ay nagsimulang tumibok nang marahas nang marinig niya ang mga salita ni Immortal Emperor Lei. Hindi nagtagal ay naputol ang kanyang pag-iisip ni Immortal Emperor Lei. Malapit na matapos ang oras ko. Hindi mapaglabanan ang takbo ng Path of Heaven. Kahit na tumalon ang mga Immortal Emperors mula sa Path of Heaven at bumuo ng sarili nilang sistema, hindi pa rin nila ito malabanan. Gayunpaman, nagawa naming wasakin ang Death Chi na dumaan patungo sa sangkatauhan at nakakuha ng bakas ng Cosmic Lock, umaasa na may makalaban sa lahi ng tao ng Pa. Sa makatuwid, ang aking mana ay may napakataas na mga kinakailangan, at ikaw, na nakakuha ng aking huling bakas ng kalooban, ay itinuturing na tumutupad sa aking hiling. Napabuntong hininga si Immortal Emperor Lei, at napuno siya ng matinding pagod. Ang puso ng kulog na iyon ay pinaliit mula sa pinanggalingan ng aking kaluluwa. Matapos tanggihan ang aking larangan ng paglilinang, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong magmadaling lumabas sa landas ng langit. Ang puso ng kulog na ito ay dahan-daang magsasama sa iyong kaluluwa. Sa hinaharap, napakadali para sa iyo na maunawaan ang mga tuntunin ng kulog. Ito rin ang huling bagay na magagawa ko para sa sangkatauhan. Pagkatapos magsalita ni Immortal Emperor Lei, unti-unting nawala ang kanyang katawan. Si Qin Yu ay hindi bumalik sa kanyang katinoan sa mahabang panahon. Ang impormasyon na ibinigay sa kanya ni Immortal Emperor Lei ay napakalaki. Hindi niya ito matanggap saglit. Naalala niya ang sinabi niya at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang unang antas ng Tribulation Transcending Stage, ang daan ng langit at lupa, ay nangangailangan ng isa na iwanan ang kanyang kaluluwa sa dagat ng landas ng langit. Sa ganitong paraan, ang kapangyarihan ng mga panuntunan ay maaaring gamitin sa isang pag-iisip, hindi katulad ng True Saint Realm kung saan ang isang tao ay kailangang gumamit ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya upang i-activate ang kapangyarihan ng mga panuntunan. Ang Immortal Emperor Lei ay may binanggit na napakahalaga ngayon. Nadama niya na may problema sa Path of Heaven at sa gayon ay walang Immortal Emperor sa ilang taon ng Path of Heaven na ito. Sa oras na iyon, kakapasok lang niya sa dagat ng spatial rules at mag-iiwan na sana ng marka ng kaluluwa at lumitaw ang isang pakiramdam ng panganib. Tila iyon ang paalala na iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay sumuko sa pag-alis sa marka. Bukod dito, kahit na ang malungkot na banal na mata ay nakuha sa Earth, ito ay inalagaan ng magulong Chi hanggang ngayon. Kahit na ang kapangyarihan ng ikalawang antas ay naabot lamang ng pagsabog ng kanyang kapangyarihang kaluluwa. At ang mapanglo na banal na mata ay tumulong sa kanya na laktawan ang Soul Statue, ang Soul Statue reaching the bottom, at ang Condensed Throne. Sa oras na iyon,
Umasa siya sa kanyang pangalawang antas ng malungkot na banal na mata upang direktang matuklasan ang primordial rune. Kung ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay maaaring lumago muli, hindi ba niya magagawang higit pang matukso sa primordial rune? Naramdaman ni Chinyu na ang lahat ay masyadong nagkataon. Parang may nag-set up. Gayunpaman, ang mga ito ay masyadong malayo sa kasalukuyang Chinyu. Nag-isip siya ng matagal ngunit wala pa rin siyang maisip. Batay sa Heart of Thunder, nalubog siya sa pag-unawa sa mga patakaran ng kulog. Bukod dito, natutuwa siyang matuklasan na ang mga alituntunin ng kulog ay maaaring magpapahintulot sa kanya na pinuhin pa ang glazed holy body. Kasabay ng paglilitis ng Immortal Emperor Lei sa immortal na libingan, ang lakas ng kanyang glazed holy body ay lalong napalakas. Katumbas ito ng pagiging matemper sa kanyang katawan habang naiintindihan ang mga alituntunin ng kulog. Pinapatay nito ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Si Chinyu ay nalubog sa ganitong uri ng pangunawa. Ang kanyang mga alituntunin ng kulog ay umuunlad din sa isang nakakatakot na bilis. Pinanood ni Lei Xin si Chinyu na mabilis na umunlad mula sa malayo. Hindi maiwasang mapangiti ang gilid ng labi niya. Paano ba? Dapat nakuha niya ang Heart of Thunder. Nagseselos ka ba? Isang bihirang biro ang binitawan ni Flower Granny. Ako, syempre, ngunit alam ko rin na mananatili akong ganito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Wala nang mga himala pa. Ngunit magkaiba sina Chinyu, Yan Ruozo, Teng Zisho, at Juwo. Mas malaki ang potensyal nila, at ginagawa lang namin ang lahat para protektahan ang mga sparks na ito ng talento. Nakangiting sabi ni Lei Xin. Ang 7 kulay na ilaw ay ganap na kumalat sa sandaling ito, at ang landas ng langit ay biglang ganap na bumitaw. Sa Flower Peak, bumaba ang isang nakakatakot na kapangyarihan. Si Yan Ruozo ay parang butterfly. Ang kanyang katawan ay lumipad sa kalawakan, at isang napakalaking puting lotus na trono ang namumulaklak sa ilalim ng kanyang katawan. Tulad ng inaasahan sa taong nakakuha ng pinakamaraming bloodline ng Immortal Emperor Tianming. Ginabayan ko lang siya ng kaunti, at agad niyang naintindihan. Dapat ay pinakondense niya ang soul statue sa sandaling ito. At saka, ang kanyang spatial chi ay dapat na mas dalisay kaysa kay Yan Tianxi. Isang bakas ng pagkamangha ang bumungad sa mga mata ni Flower Granny. Nangangahulugan ito na naunawaan ni Yan Ruozo ang isang mas sentral na posisyon sa dagat ng landas ng langit, at ang kanyang pag-unawa sa daan ng kalawakan ay mas malalim kaysa kay Yan Tianxi. Sa di kalayuan, tila naging makulimlim ang kalangitan ng buong Holy Region. Halos lahat sa Thunder Courtyard ay nakakaamoy ng madilim na aura. Thunder Tribulation. Parang iyon ang direksyon ng pamilya Teng. Kumunot ang noo ni Lei Xin at tumingin sa walang katapusang mga ulap. Tulad ng inaasahan sa hinirang na anak ng langit, si Teng Zisho. Muntik na siyang makalusot agad. Sino ang makakapantay sa ganoong talento? Itinadhana lang na hindi siya makaalis sa landas ng langit. Umiling si Flower Granny. Paanong hindi isang karangalan ang maging numero 1 tao sa ilalim ng Path of Heaven? Ang mga Immortal Emperors ay hindi umusbong sa loob ng ilang taon ng Path of Heaven. Unti-unting napuno ng mga ulap ng kulog ang buong langit at lupa, at ang bawat bahagi ng banal na rehiyon ay kumikislap ng aura ng pagkawasak. Hindi mabilang na mga tao ang nanunood sa kapansin-pansing sandaling ito, kasama sina Yan Tianxi, si Liu He, at ang iba pang veteranong ulo ng pamilya. Sa pamilya Teng, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Teng Zisho, na nakaharap sa mundong pumapatay ng kulog na kapigatian. Isang maliwanag na sable light ang dumaan at pumasok sa thunderclouds. Nag-transform ang kanyang katawan sa isang sable at direktang pumasok sa thunderclouds. Sa ilalim ng gulat na mga tingin ng hindi mabilang na mga tao, huminto si Teng Zisho sa harap ng thundercloud at marahang iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ito. Sa isang iglap,
Pumasok ang thundercloud sa katawan ni Teng Zishu. Biglang lumiwanag ang langit na parang ilusyon lang ang lahat ng nangyari. Boom! Sa Thunder Courtyard, muling lumitaw ang napakalaking Tribulation Cloud. Malapit na ring dumaan si Yan Ruizo sa kanyang kapigatian. Maging si Flower Granny at Lei Zin ay nagulat. Hindi nila inaasahan na si Yan Ruizo ay may ganoong kalaking power reserve. Siya ang pangalawa kay Teng Zishu sa paglampas sa kapigatian. Nakakatakot na babae. Ang kanyang talento ay hindi mas mababa kaysa kay Teng Zishu. Ang puso ni Yan Tianxi ay kikirot para sa kanya. Tumawa ng mahina si Flower Granny. Hindi tulad ni Teng Zishu, ang mga thundercloud ni Yan Ruizo ay naipon ng napakabagal. Ang mga ulap na pumuno sa kalangitan ay dahan-daang gumalaw at kasing bigat ng isang gilingang bato na tumitimbang ng mahigit 10,000 libra. Biglang nagbago ang mga ekspresyon ni Lei Zin at Flower Granny, at nawala sila sa malayo. Banal na Panginoon Yao, banal na Panginoon Jiang, at banal na Panginoon Yon, ano ang problema? Willing tulay kung paano tayo nagkakilala. Malamig na tinitigan ni Lei Zin ang grupo ng mga tao sa harapan niya. Nabalitaan naming nakipagkasundo si Din Lei sa mga pamilyang Yan at Si, pero paano naman ang ibang mga pamilya? Sa tingin ba ni Din Lei ay madaling mamanipula ang ibang mga pamilya? Tumingin ang banal na Panginoong Yao sa mga ulap ng kapigatian, at isang pahiwatig ng layunin ng pagpatay ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang pamilya Yao ay nahulog na kay Qin Yu. Dahil si Yan Ruizo ay pinatalsik mula sa pamilyang Yan at mga tao ni Qin Yu, mas mabuting sirain siya dito. Kung hindi, ang pamilya Yao ay magkakaroon ng isa pang malaking kalaban sa mga darating na panahon. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Sumilay ang galit sa mukha ni Lei Zin, at mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Dumating siya sa Thunder Courtyard para mangikil ng 2 beses na magkasunod. Naisip ba niya na madali lang siyang manipulahin? Napatay ni Qin Yu ang napakaraming tao ng ating pamilya sa purgatorio, kaya kailangan niyang bayaran ang halaga. Magiging maayos tayo kung ibibigay niya ang mga kayamanan ng pamilya G, o kaya'y napakahirap para sa atin na ayusin ang usapin ng mapayapa ngayon. Namilog ang mga mata ni Holy Lord Jiang habang casual niyang sinulyapan ang 2 tao sa paligid niya. Presumptuous. Thunderclaps of 100 directions. 100 tao mula sa Thunder Courtyard ang biglang umatake. Isang napakalaking pentagram ang nabuo sa lupa. Lumalangoy ang Thunder Dragon sa pentagram, lalong lumaki. Atake. Agad na umatake ang 3 Padre de Pamilya. 3 Emperor weapons na may kapangyarihang sumisira sa mundo ng direkta sa formation. Ang kapangyarihan ng mga celestial artifact ay walang kapantay. Hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa lupa ng buong Thunder Courtyard. Halos 100 tao mula sa Thunder Courtyard na nag-set up ng formation ay pinalipad pabalik. Marami sa kanila ang nasugatan kaagad sa pag-atake. Nililigawan mo si kamatayan. Si Lei Zin ay nagpakawala ng galit na galit. Ang kanyang katawan ay naging isang kidlat at lumitaw sa gitna ng 3. Nakipag-away si Lei Zin sa 3 ulo ng pamilya, at halos magkasabay na sumali si Flower Granny Hua. Bagaman mas malakas sila sa 3, alam ng kabilang partido na hindi sila kalaban ng 2 laban sa 3. Nakatuon sila sa pakikipaglaban, at saglit, talagang nasa isang stalemate sila. Ang pangunahing puwersa ng Thunder Courtyard ay ang 100 tao na nag-set up ng formation. Sumunod kayo at patayin si Qin Yu. Si Yan Ruizo ay nasa pinakamahina niyang estado ngayon. Pumunta at direktang hulihin siya. Umungol ang banal na Panginoong Yao sa mga taong nasa likuran niya. Malamig na ilaw ang bumungad sa kanyang mukha. Hindi nila inaasahan na nagkaroon ng kasunduan ang pamilya Yan at Si sa Thunder Courtyard. Ang 3 ulo ng pamilya ay natural na kailangang magsanib puwersa para makakuha ng ilang benepisyo kahit papaano. Kung maaari,
Mas mabuti kung maaari nilang sirain ang Thunder Courtyard sa isang iglap at agawin ang mga bagay sa loob, pati na rin ang mga kayamanan sa katawan ni Chinyu. Si Yao Shi ay tumawa ng masama habang umaakyat siya sa flower peak. Yan Ruozo, kalapitang mababa ang lipad. Gusto mo bang makalusot? Huhuberin kita at ihahagis kita kay Chinyu kapag namatay ka. Tingnan natin ang ekspresyon niya. Iniisip kung paano siya natalo sa kamay ni Chinyu ng paulit-ulit, nabaliw si Yao Shi. Siya ay magkakaroon ng mga panloob na demonyo sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kung si Chinyu ay hindi mamatay at hindi maabot ang dagat ng landas ng langit upang sumulong sa Tribulation Transcending Stage. Stop! Bawal kang istorbohin si Senior Sister Yan. Galit na sigaw ni Zhao Wan-er. Ang malambot na espada sa kanyang kamay ay tumusok kay Yao Shi na parang makamandag na ahas. Magwala ka. Itinulak ni Yao Shi ang kanyang mga kamay at sinuntok. Isang malaking butas ang lumitaw kaagad sa dibdib ni Zhao Wan-er. Mga ad ng pabrev. Kahit na siya ay disipulo ni Flower Granny, ang kanyang cultivation realm ay mas mababa kaysa kay Yao Shi. Dahil sa pag-ataking ito ay nasa bingit na siya ng kamatayan. Tumigil ka. Si Jiu Shao ay umungal sa galit. Siya ang unang nakatanggap ng balita at sumugod mula sa Demon Slaying Peak. Purple Thunder Heavenly Dragon. Gumawa siya ng isang selyo ng kamay gamit ang dalawang kamay at kumidlat at kulog ang lumitaw sa buong ibabaw ng kanyang katawan, na naglalabas ng napakalakas na tunog ng kuryente. Isang Thunder Dragon ang bumaril habang siya ay sumuntok, at sa isang iglap, naabot niya ang pinakamataas na bilis. Wala pang isang hininga, isang mabangis na pamamaraan ng pakikipaglaban sa kamao ang dumapo sa katawan ni Yao Shi. Hindi man lang nag-react si Yao Shi. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi makayanan ang napakalaking puwersa at basag. Ang bilis ay mabuti, ngunit hindi ang lakas. Ngumisi si Yao Shi. Isang biro para sa lakas ng ikapitong baitang upang basagin ang kanyang depensa, hindi banggitin na mayroon siyang mga kayamanan sa buong kanya. Hinawakan niya ang ulo ni Jiu Shoa gamit ang isang kamay, at sa sumunod na sandali, ang kanyang ulo ay sumabog na parang pakwan. Senior Brother Jiu Shao. Ang mga mukha ng mga alagad ni Demon Slaying Peak na sumugod ay namutla, at ang ilang nakababatang kapatid na babae ay nagsimulang humikbi. Si Jiu Shao ng Demon Slaying Peak ay palaging nag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki at babae. Ipinahiram pa niya ang mga puntos na pinaghirapan niyang naipon kay Chinyu. Yao Shi, ang aking Thunder Courtyard at ang iyong pamilyang Yao ay hindi magkasundo na mga kaaway. Lumapit kay Yao Shi ang isang magandang babae na nakasuot ng simple at simpleng damit. Sa pagtingin sa bangkay ni Zhao Wan-er, nagsimula siyang manginig. Siya rin ang direktang disipulo ni Flower Granny, si Luzo. Si Lei Xin at Flower Old Lady ay pinipigilan ng tatlong banal na Panginoon. Gusto kong makita kung ano ang maaaring gawin sa akin ng basura. Patayin ang lahat ng mga tao mula sa 5 taluktok. Dahil nakagawa ka na ng iyong hakbang, huwag ka nang maawa. Si Yao Shi ay tumawa ng baliw. Siya ang orihinal na taong may pinakanamumukod tanging talento para sa paglilinang sa pamilyang Yao. Gayunpaman, bumagsak siya mula sa kanyang posisyon bilang isang Diyos mula nang matalo siya kay Chinyu. Kasunod nito, nang pumunta siya sa purgatorio upang agawin ang kayamanan ng pamilya Ji, nabigo rin siya. Ang kanyang kasalukuyang katayuan sa pamilya ay mas mababa sa dati. Ngayon, kahit si Yao Meng, na dumating sa banal na rehiyon, ay may mas mataas na katayuan kaysa sa kanya. Ngayon, sa Thunder Courtyard, sa wakas ay natagpuan niya ang dating nararamdaman niya. Bitek. Si Luzo ay naglabas ng isang maapoy na pulang latigo, at kung saan man ang latigo ay hawak, ang mga pagsabog ay sumunod. Naglakad siya patungo kay Yao Shi ng hakbang-hakbang. Bagamat bahagyang gumalaw ang kanyang braso,
Ang mahabang latigo ay tila may sariling buhay habang lumalangoy ito sa paligid ni Yoshi. Para itong isang makamandag na ahas na malapit nang lumunin si Yoshi. Pinapino ito gamit ang demonyong baging ng kaharian ng halimaw. Tila may sariling kamalayan. Gaya ng inaasahan sa Demon Slaying Peak, napakasayang lang para sa isang ikawalong baitang True Saint na gumamit ng Tribulation Divine Artifact. Nanatiling hindi gumagalaw ang mga kamay ni Yoshi na parang hindi siya kinakabahan. Nagkomento pa siya sa armas ni Luzo. Senior Sister Luzo, kaya mo yan. Patayin ang baliw na ito. Biglang dumating ang isang snowstorm, at bumagsak ang mga snowflake sa katawan ni Yoshi. Isang figure ang malamig na tumitig sa kanya. Ang mukha ni Chinyu ay may kakilakilabot na layuning pumatay, na naging dahilan upang maglabas ng malamig na aura ang kanyang katawan. Pumunta ka sa impyerno. Biglang lumukat ang katawan ni Chinyu at naging pulang dugo na sibat. Sa ilalim ng kontrol ni Luzo, ang demonyong puno ng ubas ay agad na naging sibat, at ang espasyo sa paligid ng spearhead ay naglabas ng nakakatakot na sonic boom. Pagkatapos ay tumagos ito sa ulo ni Yoshi. Great! Nakakatakot talaga ang illusion technique ni Senior Sister Lu. Paano kung siya ang banal na anak ng pamilya Yao? Tinamaan pa siya. Sa gitna ng matinding labanan na nakapalibot sa Flower Peak, isang dagandong ang tumunog. Gayunpaman, makalipas ang ilang segundo, biglang huminto ang lahat ng tunog. Biglang, isang figure ang dahan-daang lumabas sa katawan ni Yoshi. Tahimik na lumakad palabas ang figure habang kinakalaban ang sibat ng demonyong baging ni Luzo. Ang eksena ay sobrang nakakatakot, or Alpha N o Beta S. Ang bangkay ng Celestial Saint. Dati, ginamit ni Yoshi ang bangkay na ito para harapin si Chinyu. Maaari itong magpakawala ng matinding pag-atake sa ilalim ng pagsupil sa landas ng langit. Ang bangkay na ito ay maaaring ituring na isa sa mas malakas na kapigatian na mahiwagang artifact. Ang sibat ng demonyong baging ay hindi makalusot sa kanyang depensa. Well, ginawa mo talaga akong ilusyon. Nadistorbo ang ekspresyon ni Yoshi habang iniisip niya kung paano siya nahulog sa isang ilusyon. Bukod dito, ito ay si Chinyu. Lalo siyang nagalit dito. Pumunta ka sa impyerno. Ang bangkay ng Celestial Saint ay tumalon gamit ang isang mapanirang panloob na chi at direktang sinampal si Luzu sa isang meat paste. Ang matinding pagyanig ay naging sanhi ng panginginig ng buong Flower Peak. Ang lakas ng pag-ataking ito ay umabot na sa Tribulation First Level. Sa sandaling ito, ang mga tao ng tatlong pamilya ay ganap na naglaho ng lahat ng pagkukunwari ng kabaitan dahil kay Yoshi. Nag-away silang lahat. Gayunpaman, pinakilos ng tatlong pamilya ang halos lahat ng elite para sa biglaang kilusang ito. Kaya mas mabigat ang mga nasawi sa Thunder Courtyard. Boom! Tumingin si Yoshi kay Yanruzo, na napapalibutan ng mga ulap sa kalangitan. Tawa siya ng tawa habang nakatapak sa ere. Diretso siyang umakyat sa tuktok ng Flower Peak. Itinaas niya ng mataas ang kamao ng bangkay ng Celestial Saint at sinuntok ng malakas. Ako lang, si Yoshi, ang pinakamalakas. Gusto mo bang makalusot sa harap ko? Kasuklam-suklam. Ang pinakamahalagang sandali para sa isang pambihirang tagumpay ay ang pag-unawa. Ang suntok ni Yoshi sa sandaling ito ay para sirain si Yanruzo. Isang palad ang biglang dumampi sa palso ni Yoshi. Ang kakaibang kapangyarihan ng bangkay ni Celestial Saint ay pinakawalan at sumanib sa kay Yoshi. Ang kapangyarihan ng Tribulation First Level. Walang pakialam na sabi ni Chinyu. Nang makita si Chinyu, isang bakas ng takot ang bumungad sa mga mata ni Yoshi. Tiningnan ni Chinyu ang mga bangkay sa lupa. Zhou Wan-er, Luzu, Jiu Shao, Xiaobai. Sunod-sunod na pamilyar na tao. Ang kanyang ekspresyon ay napakalma kaya nakaramdam ito ng takot kay Yoshi. Ano ba ang pinagkukunwari mo?
Walang pagsupil mula sa landas ng langit, para mailabas ko ang buong kapangyarihan ng bangkay ng Celestial Saint. Go to hell. Celestial Saint as one. Ang bangkay ng Celestial Saint ay biglang pumasok sa kanyang katawan, at isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Ang isa pa niyang kamay ay tumusok sa lalamunan ni Qin Yu na parang kidlat, at ang tunog ng pagbangga ng bakal ay biglang sumabog. Ang tatlong daliri ni Yao Shi ay sabay na nabali, at siya ay nagpakawala ng isang napakalaking kahabag-habag na alulong. Ang tunog ni Lei Ming ay biglang tumunog na nakakatakot. Ang katawan ni Qin Yu ay naging isang napakalaking arko ng kidlat. Sa sumunod na sandali, hinawakan na niya ang leeg ni Yao Shi. Your F-King courting death. Namumula ang mga mata ni Yao Shi. Itinaas ni Qin Yu ang kanyang buong katawan ng mataas, at isang napakalaking panloob na chi ang biglang lumabas sa kanyang katawan. 5 marka ang lumitaw sa kanyang katawan. Sila ay talagang 5 anteng-anteng. Pagkatapos ay direktang binomba nila ang katawan ni Qin Yu ng bilis ng kidlat. Ang kapangyarihan ng Tribulation Second Level. Ang kapangyarihan ng anteng-anteng ay biglang sumabog sa katawan ni Qin Yu. Marahas na nanginig ang katawan ni Qin Yu, at nakaramdam siya ng sarap sa kanyang lalamunan. Ikaw ay tunay na isang banal na anak. Ang gininto ang landas ng langit ay bumaba na, at ang pamilya Yao ay nagbigay sa iyo ng Tribulation Second Level anteng-anteng sa sandaling bumaba ang gininto ang landas ng langit. Sila ay talagang mayaman at mapagbigay. Malamig na sabi ni Qin Yu. Napakalmado ng kanyang ekspresyon, ngunit naging sanhi ito ng paglabas ng malamig na aura sa katawan ni Yao Shi. Hindi mo ako mapapatay. Kung mamatay ako, ang pamilya Yao at ang Thunder Courtyard ay maglalaban hanggang kamatayan. Ayaw mong makakita ng mas maraming tao mula sa Thunder Courtyard na mamatay, hindi ba? Nang makita ni Yao Shi ang walang pakialam na tingin ni Qin Yu na nakatingin sa kanya, agad siyang nakaramdam ng lamig. 9 Thunder Gods Thunder Technique. Isang kidlat ng puting kidlat ang biglang tumagos sa ulo ni Yao Shi na parang kidlat. Inihagis ni Qin Yu ang sunog na bangkay sa lupa at lumingon sa iba. Sa isang iglap, ang mga ulo ng lahat ng miyembro ng pamilyang Yao ay nagbuzz. Isang matinis na sigaw ang isa sa mga elder ng pamilya Yao. Qin Yu, naglakas loob kang patayin ang banal na anak ng pamilya Yao. Baliw ka ba? Bagamat hindi na tulad ng dati ang katayuan ni Yao Shi, siya pa rin ang banal na anak ng isang dakilang aristokratikong pamilya. Nasaksihan nila ang pagkamatay ng isang banal na anak sa sandaling ito. Maraming tao ang nanlamig na para bang hinulaan na nila ang isang malaking labanan na darating. Ngayon, walang makakaalis sa mga nabahiran ng dugo ng ating Thunder Courtyard. Ang dugo sa kamao ni Qin Yu ay tumulo sa lupa. Pamamaraan sa pagtakas ng banayad na pagkabigla sa Thunderbolt. Biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng mga electric arc. Sa halos isang hininga, agad na sumabog ang mga pinuno ng 12 ng mga magsasaka ng 3 pamilya sa Flower Peak. Bago sila mamatay, isang kidlat lamang ang kanilang nakita sa kanilang harapan, at pagkatapos ay nawalan sila ng malay. Matapos ang kapangyarihan ng kidlat ay nagpainit sa glazed holy bud ni Qin Yu, ang enerhiya na lumabas mula rito ay umabot na sa Tribulation First Level ng Way of Heaven and Earth. Kasama ng pamamaraan ng pagtakas ni Immortal Emperor Lei, ang pinakamataas na paglilinang ng mga taong ito ay nasa ika-9 na baitang True Saint. Halos wala silang kapares sa kanya. Senior Brother Qin Yu, kailangan mong ipaghiganti si Senior Sister at ang iba pa. Lumapit ang isang batang babae mula sa Flower Peak. Namumula ang kanyang mga mata, at nasaksak siya sa dibdib. Ang dugong umaagos mula sa sugat ay nagpakulay ng pula sa kanyang damit. Don't worry. Walang pwedeng umalis. Gumalaw ang katawan ni Qin Yu, at papunta na siya sa Demon Slaying Peak. Demon Slaying Peak Master, huwag mo akong payuhan na huwag umatake. Sa daan,
Dinala na ng Peak Master ng Demon Slaying Peak ang halos lahat para tumulong sa Flower Peak. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga tao mula sa pamilya Jiang at pinigilan sila. Sabi ng isang tamad na boses. Nagtipon-tipon na ang tatlong Holy Lord. Hindi mo akalaing nandito lang kami para mamili, di ba? Jiang Tian. Mabigat ang boses ng Peak Master. Ang pinakatalentadong elder na ito ng pamilya Jiang ay naabot na ang rurok ng ika-9 na baitang True Saint. Sa loob lamang ng 500 taon, siya rin ang pinakabatang elder ng pamilya Jiang. Lalapit na sana siya at tumulong ngunit pinigilan siya ni Jiang Tian. Kahit na ipagsapalaran niya ang kanyang buhay, hindi niya masira ang depensa ni Jiang Tian. Ang target natin ay si Qin Yu. Wala itong kinalaman sa Thunder Courtyard. Gayunpaman, kung pipilitin mong ligawan si kamatayan, wala akong pakialam na paalisan ka. Biglang nilaslas ni Jiang Tian ang kanyang espada sa likod niya. Ang isang espada na kasing nipos ng isang sinulid ay agad na sumabog 1,000 metro ang layo. Ang dalawang magsasaka na galit na sumugod sa Flower Peak ay biglang nahati sa dalawa sa hangin. Sa isang iglap, nahulog sa lupa ang kanilang mga laman loob. Titigilan ko si Jiang Tian. Sumugod kayo at nagbabahagi ng kaunting pressure kay Qin Yu. Sabi ng Peak Master sa malalim na boses. Hindi dapat mamatay sa Thunder Courtyard ang batang umakyat sa hagdan patungo sa langit na may malubhang pinsala sa katawan. Hindi mo ako mapipigilan at hindi rin sila makakalampas. Sumimangot si Jiang Tian. Breaking evil. Ang rurok na Panginoon ay umungal tulad ng isang mabangis na hayop. Ang kanyang kamao ay puno ng hindi natitinag na determinasyon. Ito ang hindi mapipigilan na layunin ng Demon Slaying Peak, hindi natatakot sa masasamang puwersa. Sa ilalim ng condensation ng fist intent na ito, ang lakas ng suntok na ito ay tumaas mula sa ika-9 na baitang hanggang sa pinakamataas. Boom! Bago dumating ang kamao, ang hangin na mula sa kamao ay naghiwalay na sa buong lupa. Ang lakas ay sapat na, ngunit ang bilis ay masyadong mabagal. Sa kakaibang pagbabago ng katawan, iniwasan ni Jiang Tian ang nakalok na internal chi ng Peak Master at dumating sa tabi niya sa isang iglap. Lumiwanag ang isang green sword energy na kasing ninipis ng isang hibla ng buhok. Ang braso ng Peak Master, na naglabas ng suntok, ay biglang naputol. Whoosh! Kasabay nito, muling ibinato ni Jiang Tian ang kanyang espada sa mga binti ng Peak Master. Humiwalay ang mga binti ng Peak Master sa kanyang katawan. Malaki ba ang puwang? Ipinikit ng Peak Master ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa lupa. Naghahanap ng isang tao sa Cebu City ngayon. Kung ganoon ay hindi mo naiisipin na tumulong pa, di ba? Thunder Courtyard ay so lang. Ito ba ang lakas ng Peak Master? Tinapakan ni Jiang Tian ang mukha ng Peak Master. Hindi ko alam kung bakit paulit-ulit na idiniin ng ulo ng pamilya na dapat tayong mag-ingat. Si Jiang Tian lamang ay sapat na upang patayin ang lahat ng Demon Slaying Peak. Kung hindi mabilis tumakas si Qin Yu, malamang na natalo na siya sa ilalim ng espada ni Elder Tian. Rano. Magsasalita na sana si Jiang Tian nang biglang nagbago ang ekspresyon niya sa susunod na sandali. Ang berdeng espada ay inilagay ng paalang sa kanyang harapan. Isang nakakapasong liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, at isang napakalaking puwersa ang nagpasabog sa kanya pabalik, na naging sanhi ng kanyang pagsusuka ng dugo. Peak Master, late na ako. Niyakap ni Qin Yu ang Peak Master at sinabing may nabulunan na boses. I'm fine. Are Ruizo and the others okay? Ikanaway ng Peak Master ang kanyang kamay, ganap na walang pakialam sa kanyang mga pinsala. We'll talk about this later. Let me kill all this small fry. Tiningnan ni Qin Yu ang mga nahulog na kapatid ng Demon Slaying Peak, at ang kanyang galit ay tumaas sa sukdulan. Haha, nabalitaan ko na pinatay mo si Ni Wuxiao sa purgatorio.
Pero dahil naibigay mo na ang soolin mo, sa tingin ko ordinaryo ka lang na walang mga panlabas na bagay. Nagluwa si Jiang Tian ng isang subo ng dugo. Dinilaan niya ang dugong umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig, at bakas ng kabaliwan ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi siya naniniwala na ang mabangis na batang ito ay mas malakas kaysa sa kanya, si Jiang Tian. Isang puwersa na mahirap makita ng mata ang bumungad sa kanyang katawan. Bahagyang gumalaw ang kamay ni Jiang Tian, at naglaslas siya ng libu-libong espada. Libu-libong berdeng sinulid ang dumating sa isang iglap, na bumubuo ng napakalaking lambat ng espada. Gusto niyang gamitin ang swordnet na ito para durugan ang Qinyu. Walang pakialam na tumingin si Qinyu sa lambat ng espada, hinayaan itong tumama sa kanyang katawan. Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jiang Tian. Ang Divine Sword na ito ay maaaring i-condense ang lahat ng kapangyarihan sa manipis na buhok na sword energy, na nagbigay daan sa kanya na ilabas ang kapangyarihan ng kalahating hakbang na Tribulation Transcending Stage sa tuktok ng ikasyam na baitang. Boom! Isang napakalaking pagsabog ang tumunog sa kanyang katawan. Tinapik ni Qinyu ang alikabok sa kanyang katawan. Humakbang siya at agad na nakarating sa harap ni Jiang Tian. Hinawakan ng kanyang 5 daliri ang mukha ni Jiang Tian. Pagkatapos, bahagyang nagpapuwersa siya, at agad na sumabog ang ulo ni Jiang Tian. Pinatay mo talaga si Elder Jiang Tian. Nagulat ang mga miyembro ng pamilya Jiang. Ang daan ng espada na ito ay hindi masama. Kasama ng Thunderbolt Shock ang Light Escape Technique, dapat itong maging mas mabilis sa pagpatay ng mga tao. Kinuha ni Qinyu ang berdeng espada mula sa bangkay ni Jiang Tian. Gumawa siya ng handsil ng Thunderbolt Shock ang Light Escape Technique, at gumagalaw ang kanyang katawan na parang kidlat. Ang pamamaraan ng pagtakas na naintindihan ni Qinyu ay mas mabilis pa kaysa sa line word formula. Hawak ang berdeng espada sa kanyang kamay, inani niya ang mga ulo ng mga miyembro ng pamilya Jiang na parang Diyos ng kamatayan. Maraming tao ang hindi man lang nagkaroon ng oras upang kunin ang kanilang mga proteksyon na kayamanan bago nila naramdaman ang mundo bago ang kanilang mga mata ay naging itim. Sa kanilang mga huling sandali, nakakita sila ng isang pamilyar na katawan na walang ulo, naging itim ang kanilang paningin, at nahulog sila sa ganap na kadiliman. Sa wala pang 10 paghinga, 30 miyembro ng pamilya Jiang o higit pa ang nakahiga sa isang pool ng dugo. Halos lahat sila ay mga magsasaka sa itaas ng ika-4 na baitang True Saint. Gayunpaman, sa pagharap kay Qinyu, na ang pisikal na lakas ay umabot sa kapangyarihan ng kapigatian, sila ay tulad ng isang kawan ng mga tupa. Siya ay talagang naging mas malakas. Napasandal ang Pickmaster sa pader na bato at gulat na sinabi. Ang nakakakita ay naniniwala. Matapos masaksihan ang lakas ni Qinyu, ang pagkabigla ay lalong hindi maipaliwanag. Sa sandaling ito, si Lei Xin, Flower Granny, Holy Lord Yao, Holy Lord Jiang, at Holy Lord Yun ay nagpakawala ng kanilang tunay na apoy. Hinawakan ni Lei Xin ang celestial artifact, ang Thunder Staff, at habang winawagayway niya ito, bumagsak ang mga thunderbolt mula sa langit. Kung hindi dahil sa kahangahangang kakayahan sa pagtatanggol ng Heaven Sealing Ord ng pamilya yon, walang sino man ang makakalaban sa nakakatakot na kapangyarihan ng kidlat. Ang tatlo ay nabuhay ng maraming taon, at ang 3 celestial artifact ay pinakawalan sa kanilang mga limitasyon sa kanilang mga kamay. Kahit na mas mahina ang 3 kay Lei Xin at Flower Granny, kaya pa rin nilang lumaban ng pabalik-balik. Walang magawa sina Lei Xin at Flower Granny. Haha, huwag kang mabalisa. Kapag nahuli na ni Yao Shi si Qinyu, natural na atras tayo. Tumawa ng malakas si Holy Lord Yao. Sa di kalayuan, isang malutong na tunog ng pag-awit ng espada ang bumasag sa hangin. Isang magsasaka ng pamilya Jiang ang nahulog sa lupa. Sir, pinatay ni Qinyu si Jiang Tian.
Ang 20 o higit pang mga tao na kasama niya ay patay na lahat. Ang ekspresyon ni Jiang Qingfeng ay lubhang nagbago. Ano? Ang ekspresyon ng banal na Panginoon ng pamilya Jiang ay nagbago ng husto. Na-verify na nila na si Qin Yu ay malubhang nasugatan at hindi na naka-recover kaagad. Bukod dito, dinala rin ng 3 padre de pamilya ang kanilang mga saint weapons. Ito ay sapat na upang matiyak na walang magkakamali. Nandito ba si Jiang Wuzhuang? Tanong ni Jiang Qingfeng na may nanginginig na boses. Si Jiang Tian ang pinakatalentadong elder sa kanilang pamilya. Maaari siyang pumasok sa Tribulation Transcending Stage sa mga darating na panahon kung hindi siya mamamatay. Natatakot siya ngayon na baka mapatay din ang banal na anak, na maaaring malagay sa alanganin ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Wala si Holy Sonjang. Sumagot ang magsasaka na may nanginginig na boses. Ngayon lang niya nakita si Qin Yu na pumatay ng 12 ng mga magsasaka ng pamilya Jiang sa isang iglap. Siya ay natakot sa labas ng kanyang talino at hindi pa nakakabawi mula sa pagkabigla. Ang galing! Ang galing! Qin Yu, ang galing mo! Umungo si Jiang Qingfeng, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pinatay ni Qin Yu ang banal na anak na si Yao Shi. Isa pang tao ang sumugod palabas ng Thunder Courtyard. Namumula ang kanyang mukha habang sinasabi niya sa banal na Panginoon ng pamilya Yao, si Yao Shan. Boom! May lumitaw na figure sa tabi ni Lei Xin at Flower Granny. Isang marahas na dumadagandong at electric arc sound ang sumambulat sa kanyang likuran. Ang bilis ng tunog na iyon ay hindi man lang maabutan ang figure ni Qin Yu. Qin Yu, tiyak na mamamatay ka ngayon. Kahit anong mangyari, papatayin kita sa walang katapusang sakit. Ngayon, kahit si Thunder Courtyard ay hindi ka mapoprotektahan. Galit na umuungal si Yao Shan. Pumunta kayong 3 sa Thunder Courtyard ko para pumatay ng tao, at naglakas loob kayong magpanggap na inosente. Ngayon, siguradong babayaran ninyo ang halaga. Nakikipag-away sila sa 3 ulo ng pamilya na may hawak na mga celestial artifact sa kanilang mga kamay at sa gayon ay hindi nila kayang magambala upang suriin ang sitwasyon sa loob. Ngayon, nalaman na nila ang tungkol sa sitwasyon sa Thunder Courtyard. So what if we kill? You should think of the consequences of protecting this beast. Kung pinoprotektahan mo pa rin siya ngayon, I think there's no need for your thunderous courtyard to exist. Si Yao Shan ay umungal ng galit ng ilang beses. Ang kanyang bibig ay naglalabas ng mga itingal na hindi katulad ng mga tao. Si Yao Shi ay hindi lamang ang banal na anak kundi pati na rin ang kanyang pamangkin. Ngayong pinatay na si Yao Shi, labis itong nasaktan. Umuungol. Ang singsing sa kamay ni Yao Shan ay kumikinang na may nagliliyab na liwanag. Isang tao ang biglang lumitaw sa ere. Ang taong iyon ay nakaupo sa bangkay ng dragon, at isang mapangwasak at masamang aura ang bumalot sa lahat. Sa sandaling lumitaw ang figure, ang mabangis na aura ay pinilit na ang halos lahat ng naruroon sa punto na hindi sila makatayo. Ang bangkay ng isang immortal emperor. Tanong ni Qin Yu na nakakunot ang noo. Malabo niyang naramdaman ang isang bagay na pamilyar. Ito ay tulad ng pagharap sa kalooban ng Immortal Emperor Lei sa walang kamatayang libingan. Ang bangkay ng Immortal Emperor ng pamilya Yao. Bago siya namatay, tinatakan niya ang lahat ng kanyang kalooban sa bangkay. Ang walang kamatayang kasulatan ng pamilya Yao ay maaaring makipag-ugnayan sa bangkay na ito. Ito rin ang pinakamalaking hadlang ni Yao Shan. Sabi ni Lei Xin na may tame time na ekspresyon. Sa pagdating ng gininto ang edad, hindi siya sigurado kung anong uri ng nakakatakot na kapangyarihan ang maaaring ilabas ng bangkay na ito. Palakpak. Ipinalakpak ni Yao Shan ang kanyang mga kamay, at ang kanyang kamalayan ay agad na konektado sa bangkay. Agad na tumayo ang bangkay ng Immortal Emperor. Ang kanyang walang malasakit at walang emosyong tingin ay direktang lumilipad patungo kay Qin Yu. Din Lei,
Flower Granny, let me make the move. Kayong dalawa ay bantayan ang dalawa. Attack when an opportunity arises. Bahagyang yumoko ang mga paa nito, biglang dumating ang bangkay bago si Chinyu. Ang bilis ay parang bigla ang paggalaw, ganap na umaasa sa nakapangangilabot na lakas ng pagsabog ng pisikal na katawan, at walang makakaiwas dito. Pagkatapos nito, direktang hinampis niya ang kanyang palad sa ulo ni Chinyu. Itinaas ni Chinyu ang kanyang dalawang kamay. Boom! Sa isang malakas na tunog, ang buong katawan ni Chinyu ay bumagsak sa lupa 10,000 talampakan sa ilalim ng lupa. Hinaplos niya ang masakit niyang braso. Ang lakas na ito ay umabot na sa kapangyarihan ng Tribulation Second Level. Ang mga arko ng kidlat ay tumunog sa kanyang katawan na naging kulog na dragon at biglang tumusok sa lupa, na nagmamadaling patungo kay Yao Shan. Bang! Hinarang ng bangkay ng Immortal Emperor ang suntok ng hindi mapaglabanan na puwersa. Ang bangkay ng Celestial Saint ng aking pamilyang Yao ay maaaring ma-activate sa isang pag-iisip. Sinusubukan mo bang maging mas mabilis kaysa sa Immortal Emperor? Nagpakita si Yao Shan ng mapanuksong ekspresyon. Bigla siyang nag-post ng kakaibang poster, at ang ekspresyon ni Lei Xin ay nagbago ng husto. Inilipat niya ang kanyang Thunder Staff, at bumagsak ang napakalaking puwersa ng kulog. Gayunpaman, hinaranggan ito ng banal na Panginoon ng pamilya yon, si Yon Senador, na nag-activate. Ang Heaven Sealing Orb. Huwag kang mabalisa, Din Lei. Dahil nag-aaway ang dalawa, huwag na tayong makialam. Sabi ni Yon Senador na may malabong ngiti. Ang bangkay ng Celestial Saint at Yao Shan ay gumawa ng pagkilos na iyon ng sabay. Dalawang surge ng internal chi ang kumalat mula sa bangkay ng Celestial Saint. Isang matahimik, maliwanag, at masayang panloob na chi ng Diyos, at isang mapanirang, hindi mapakali, at mabangis na demonyong panloob na chi. Dalawang ganap na magkaibang panloob na chi ang biglang gamulong at nagtipon sa kalangitan. Banal at demonic na sayaw. Isang suntok ang itinapon. Tila dinadala ng kamao ang eksena ng isang sinaunang labanan. Ang hindi mabilang na mga tunog ng siklab na labanan ay pumasok sa dagat ng kamalayan ni Chinyu. Umalis. Sa isang iglap, maliban kina Chinyu at Yao Shan, lahat ng iba ay biglang umatras. Isang matinding pakiramdam ng panganib ang bumulwak sa puso ni Chinyu. Ang kapangyarihan ng bangkay ng Immortal Emperor, kasabay ng pag-activate ng teknik, ang panloob na chi ay tumaas sa sukdulan. Ang panloob na chi na ito ay nagparamdam sa kanya ng isang matinding pakiramdam ng panganib. Kagulo, pagwawasak ng lahat ng bagay. Sa dantian ni Chinyu, muling sumabog ang isang patak ng chaotic demon water. Ang isang marahas na panloob na chi ay agad na sumabog sa kanyang katawan, halos nakikita sa mata. Sa emerald green na katawan ni Chinyu, isang pagsabog ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang dantian at dumaloy sa kanyang puso. Boom! Isang mahinang pagsabog ang tumunog, pilit na itinutulak ng puso ang marahas na kapangyarihang ito sa buong katawan. Bang! Ang dalawang kamao ay mahigpit na nagsalubong, at habang sila ay nagsasalpukan, ang buong espasyo ay nagliyab na may matinding mapanirang apoy. Sumabog ang espasyo, at ang buong Thunder Courtyard ay nanginginig. Napatulala ang lahat, maging ang dalawang ulo ng pamilya, sina Jiang Tian at Yon Senador, ay nagpahayag ng hindi paniniwala. Si Chinyu ay pinadalang lumipad pabalik at bumagsak sa isang napakalaking taluktok ng bundok. Sa isang iglap, ang taluktok ng bundok ay direktang nayanig sa hindi mabilang na mga piraso ng nakakatakot na kapangyarihang ito, at natakpan ng alikabok ang buong kalangitan. Isang baliw na tawa ang umalangaw-ngaw mula sa ibaba ng tuktok, at hindi mabilang na mga kidlat ang tumama. Napuno ng dugo si Chinyu habang tinatapakan niya ang kidlat na lumulutang pataas. Ito lang.
Nakakalungkot lang na ang bangkay ng Imperial Immortal na ito ay makapagpapakita lamang ng kaunting kapangyarihan. Ang layunin ng pagpatay ni Qin Yu ay tumaas sa sukdulan. Lihim siyang nagpadala ng mensahe kay Lei Xin. Pagkatapos noon, sa kalagitnaan ng hangin, biglang sumabog ang huling patak ng Chaotic Demon Water sa kanyang katawan. Ang pag-unawa sa daan ng kidlat ay nagpalakas sa kanyang may kantab na banal na katawan. Kahit na pinasabog niya ang Chaotic Demon Water ngayon, bahagyang makayanan ng kanyang katawan ang marahas na kapangyarihang ito. Dati, ang kanyang katawan ay direktang nasugatan sa pamamagitan ng marahas na kapangyarihan. Agad na lumipad pa atras ang kanyang buhok. Sa tulong ng marahas na kapangyarihang ito, tinapakan niya ang kanyang mga paa. Siya ang unang umatake, sa loob ng kapangyarihang maaaring magwasak sa mundo. Isang nakasisilaw na spatial na liwanag ang lumitaw sa dulo ng kamao ni Qin Yu. Samuro Realm. Ito ay ang kapangyarihan ng isang mundo. Matapos masipsip ng singsing ng Samuro ang Samuro Chi, bumalik ang espasyo sa orihinal nitong estado. Ang kapangyarihan ng spatial na mundo ng daan-daang libong kilometro na sinamahan ng chaos ni Qin Yu, annihilation of all things. Umubo ang mga ugat sa mukha ni Qin Yu, at ang magulong chi sa kanyang katawan ay lumundag sa kanyang mga bisig. Pagkatapos noon, itinulak niya palabas ang singsing ng Samuro, at direktang bumagsak ang mundo kay Yao Shan. Bakas sa mukha ni Yao Shan ang pagkagulat. Ang kapangyarihan ni Qin Yu ay umabot na sa second-level soul statue. Kung ito ay dumapo sa kanya, tiyak na mamamatay siya. Biglang lumitaw ang bangkay ng Immortal Emperor sa kanyang harapan at muling sinuntok si Qin Yu. Divine Demonic Dance. Boom! Nabasag ang lupa, at ang mga puting ulap at mga bituin sa di kalayuan ay biglang nahati. Ang nakakatakot na pagbabago-bagong ito ay nakaapekto pa sa mga bituin. Pumunta ka sa impyerno. 3 patak ng blood essence ang lumabas mula sa puso ni Yao Shan at biglang pumasok sa katawan ng bangkay ng Immortal Emperor. Ang bangkay ng Immortal Emperor ng pamilya Yao ay muling nagpakawala ng kanyang malupit na puwersa. Napaungol si Qin Yu habang namumula ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang gulugod, ang walang katapusang magulong chi ay bumulwak at pumasok sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang itinulak ang singsing ng Samuro, at dahan-daang pumulupot ang braso ng bangkay ng Immortal Emperor. Sa wakas, ang Samuro Realm ay sumabog sa katawan ng bangkay ng Immortal Emperor. Sa gitna ng matinding panginginig, si Yao Shan ay nagdure ng dugo, at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik. Ang katawan ni Qin Yu ay bumagsak din ng mahina. Ang pag-ataking ito ay halos naubos ang lahat ng kanyang lakas. Ang kapangyarihang ito ay umabot na sa second-level soul statue. Naintindihan niya ito matapos makita ang ni Temple of Heaven. Mamatay. Ang Thunder Staff ni Lei Xin ay naging Lightning Sword, at ang nakamamatay na Sword Energy ay agad na tumigil. Purple Thunder Celestial Dragon. Sa sandaling lumitaw ang Thunder Staff G, agad itong naging Purple Celestial Dragon. Ang Celestial Dragon na ito ay nagpapalabas ng banal na kapangyarihan. Para siyang totoong Celestial Dragon. Boom! Isang kapangyarihang nagkukulong sa langit ang bumaba mula sa langit, gustong hadlangan ang pag-ataking ito. Biglang umatake si Yon Senador. Biglang sumulpat si Flower Granny sa harapan nitong nagkukulong sa langit na kapangyarihan at binasag ito ng hampas ng palad. Natapakan din ni Jiang Qingfeng ang isang 8-trigram diagram at tutulong na sana. Magwala ka. Inalis ni Qin Yu ang ilang Divine Sense restrictions ng Immortal Emperor at bigla itong itinapon kay Jiang Qingfeng. Boom! Ang Divine Sense restrictions ng Immortal Emperor ay biglang sumabog, at si Jiang Qingfeng ay bumagsak sa lupa sa isang malungkot na kalagayan. Iyon ay ang banal na sentido paghihigpit na dating kontrolado Changmang at ang iba pa. Iniwan ito ni Jun Yixian matapos makipag-ugnayan dito. ANBA
Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay sumabog, at ang marahas na bagyo ng kaluluwa ay pumasok sa dagat ng kamalayan ni Jiang Qingfeng, na sumabad sa kanyang tulong. Si Jiang Qingfeng, sa lupa, ay galit na pinaandar ang kapangyarihan ng 8 trigram diagram upang protektahan ang kanyang banal na dagat. Hindi siya nang ahas na maliitin ang pagsabog ng mga paghihigpit ng divine sense ng Immortal Emperor at direktang sumuko sa pagtulong. Ang lahat ng ito ay nangyari halos sa parehong oras. Sa isang iglap, bumagsak ang Purple Thunder Dragon sa dibdib ni Yao Shan. Bitek. Isang malakas na kulog na makakabasag ng mga bato sa bundok ang bumaba mula sa langit. Ang lilang kulay na ito ay isang daluyan lamang ng kidlat, at sa huli ay ibinaba nito ang malakas na kulog sa kalangitan. Libu-libong talampakan ng kidlat ang biglang tumama sa katawan ni Yao Shan, at ang hindi mabilang na mga kapangyarihan ng kidlat ay agad na kumalat na parang umaagos na tubig. Flower Granny Chinyu at umatras. Pagkatapos ay naglagay siya ng proteksyon na harang sa harap ng mga tao ng Thunder Courtyard, na pinipigilan ang paglabas ng kidlat sa lupa. Boom! Pinuno ng maliliit na kidlat ang buong mundo. Ang mga mata ng lahat ay kumikislap sa isang lilang kidlat na SeaWorld. Nakakatakot naman. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa mapangwasak na kapangyarihan na kanyang pinakawalan pagkatapos gamitin ang Chaotic Demon Water, gaya ng inaasahan kay Dinley. Namumula ang mukha ni Chinyu. Pagkatapos lamang ng pag-ataking ito ay naunawaan niya kung gaano katikot si Lei Xin. Ang katawan ni Yao Shan ay itinapon sa labas na parang gutay-gutay na bag, ang kanyang mga kamay ay nakalaylay, na parang nawalan ng malay. Hinawakan siya ng isang Supreme Elder ng pamilya Yao at pagkatapos ay galit na tumakas palabas ng Thunder Courtyard. Tara na! Galit na umungol si Jiang Qingfeng, nabaluktot ang kanyang mukha sa galit. Tumalikod si Yon Senador at umalis, hindi man lang pinansin ang kanyang mga tao. Hindi nila inaasahan na ilalabas ni Chinyu ang kapangyarihan ng Tribulation Second Level sa True Saint Realm, na direktang nasira ang balanse. Si Yao Shan ay malubhang nasugatan. Kung nabaliw sina Lei Xin at Flower Granny, maaari nilang patuloyin ang isa pang tao. Ang bangkay ng Immortal Emperor ay nanatili sa lugar at tila nalilito. Ang cultivator ng isang pamilyang Yao ay nag-activate ng walang kamatayang kasulatan ng pamilyang Yao sa malayo, na gustong umalis siya. Gayunpaman, pinaandar ni Lei Xin ang isang kidlat upang tamaan siya at ginawa siyang uling. Bigla siyang humarap sa bangkay ng Immortal Emperor, at dumapo ang palad niya sa ulo nito. Ang kidlat ay agad na naging isang napakalaking hola at pumasok sa kanyang katawan. Matapos gawin ang lahat ng ito, umupo si Lei Xin sa lupa. Ginamit ng Yao Shan na ito ang bangkay ng Immortal Emperor para protektahan siya. Kung hindi, kailangan niyang iwan ang kanyang buhay dito. Ang mukha ni Lei Xin ay puno ng layuning pumatay. Flower Peak at Demon Slaying Peak ay nagdusa ng mabibigat na casualty. Nawala pa ang Flower Peak ng dalawa sa mga direktang alagad nito. Ang insidenteng ito ay nakaapekto na sa ilalim ng linya ni Lei Xin at Flower Granny. Ang mga celestial artifact ng pamilya Yao ay naiwan dito, at si Yao Shi ay pinatay ni Chinyu. Paano muling tumawa si Yao Shan? Ang pamilyang Yao na ito ay aalisin din sa siyam na dakilang maharlikang pamilya. Kalmado ang ekspresyon ni Flower Granny, ngunit alam ni Lei Xin na galit siya. Itinuring ni Flower Nanny sina Lu Zhu at Zhao Waner bilang kanyang mga biolohikal na anak na babae, ngunit sila ay namatay sa trahedya sa mga kamay ni Yao Shi ngayon. I'm sorry, Flower Granny, Lei Xin. Tumayo si Chinyu at mahinang sinabi. It has nothing to do with you, don't overthink. Everything is destined. Matagal nang nag-aaway ang siyam na magagaling na aristokratikong pamilya at Thunder Courtyard. Umiling si Flower Granny at tinapot ang ulo ni Chinyu.
Mahirap talagang kontrolin itong bangkay ng Celestial Saint. Biglang yumanig ng malakas ang bangkay ng Celestial Saint at halos kumawala sa kontrol ni Lezin. Nag-set up ng isa pang restriction si Flower Granny, at saka lamang nito napatahimik ang bangkay ng Celestial Saint. Ang bangkay na ito ay ang Immortal Emperor ng pamilya Yao, at ang kanyang kamalayan ay natatakan sa loob. Ito ay natural na lalaban sa karagdagang enerhiya. Bukod dito, halos katumbas na ito ng isang mahiwagang artifact ngayon. Ang tunay na katawan nito ay maaaring direktang makipag-ugnayan sa dagat ng landas ng langit at sumipsip ng espiritual na enerhiya. Ito ay karaniwang hindi masisira. Kung hindi dahil sa lakas ni Yaokshan, siya ay kulang sa lakas ni Selvenable Shan. Santo. Nakasimangot na sabi ni Flower Granny. Kung gayon hindi ba't pabigat sa atin ang paghawak nitong bagay? Umiling si Lezin. Dinala niya ang bangkay ng Celestial Saint, pumasok sa tarangkahan ng bundok, at nagsimulang turuan ang mga taong Thunder Courtyard na linisin ang kalat. Ngayong malapit nang makapasok si Ruizo, kailangan niyang mag-ingat laban sa mga palihim na pag-atake mula sa ibang mga maharlikang pamilya. Tiningnan ni Chinyu ang magulong chi sa kanyang dantian na halos pagod, at tumawa. Umaasa na siya ngayon sa kapangyarihan ng kanyang katawan. Kahit na ang nakakatakot na magulong chi ng glazed holy body ay hindi makayanan ang gayong pagkonsumo. Pagdating niya sa Flower Peak, nakita niyang hindi nasira ang bangkay ni Yaoshi. Sa isang pag-iisip, hinawakan niya ang bangkay, at isang puyo ng tubig ang nabuo sa kanyang kamay. Ang napakalaking enerhiya ng mga patay na katawan mula sa bangkay ay agad na pumasok sa kanyang katawan at muling napalitan ng sapat na dami ng kanyang katawan.